Mr. Silent Channel. Kabanata 441 hanggang 450. Sa sandaling ito, nang sumiklab ang asul na pilak at gininto ang liwanag ng apoy ay biglang lumabo, at ito ay ginabayan pababa sa pamamagitan ng pagsipsip. Ngunit ang apoy ay malinaw naman na hindi ganoon kadaling harapin. Sumipsip ito ng husto, at talagang inalis nito ang isang bahagi ng apoy, at pagkatapos ay, swizzled, at lumipad sa gilid, nagmamadaling lumabas sa hanay ng asul na pilak at gintong liwanag na hanay. Ang ilang pagbabagong ito ay napakabilis, na nagpaparamdam sa mga tao na medyo nahihilo. Hindi madaling harapin. Ang taong ito. Dapat itong manalo sa lalong madaling panahon, kung hindi ay darating ang pagpapatupad ng batas. Lumura pababa ang apoy, at muling nagpakita ang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng masasamang espiritu, anong ginagawa mo? Habang siya ay nagsasalita, isang gintong liwanag ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa, isang bilog ng mga nakamamanghang pattern ng liwanag ang lumitaw ng tahimik, at ang katawan ng babae ay biglang nanigas. Ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan ay lumipad sa daan, at ang divine sword ni Yexing Lanxing ay tumuro pasulong at itinuro ang dibdib ng kalaban. Tahimik na inabot ni Xi ang likod niya, at ang Light Dragon Dagger ay inilagay sa kanyang leeg. Ang lahat ay isang routine. Ano ang maaaring mas mahusay kaysa sa Starlight Chain ni Xu Xiaoyan laban sa isang kalaban? Ang ganap na pagtatatag ng Starlight Chain ay laban sa langit. Nang makahinga ng maluwag ang lahat at isipin na nakuha na nila ang kalaban, lumabas ang biglaang pagbabago. Dumating na sa kanyang harapan ang Star God Sword, at ang talas ng Light Dragon Dagger ay umabot sa kanyang leeg. Nang may banta sa kanyang buhay, biglang nagningning ang mga mata ng babae. Isang malakas na tunog ng phoenix ang umalangaw mula sa kanyang katawan, at pagkatapos, isang malakas at walang kap-aris na kapangyarihan ng espiritu ang lumabas sa kanyang katawan sa isang iglap. Para siyang nairita, sa ilalim ng kanyang damit, may mga bilog ng nagninangas na pulang ilaw na nagniningning. Ito ay isang halo, ngunit ito ay parang nasa loob ng damit. Nasa leeg, balikat, siko, at baywang ang mga ito. Tuhod at iba pa. Sa susunod na sandali na lumitaw ang nagninangas na pulang sinag na ito, ang napakalakas na kapangyarihan ng espiritu ay biglang sumambulat mula sa babae. Kung gaano kalakas kaysa dati, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tumataas, nagiging isang malaking singsing ng apoy, at isang layer ng pinonggintong pattern ang lumilitaw sa apoy na gourd sa kalangitan. Direktang tumataas ang fire gourd na orihinal na isang talampakan lang ang taas. Sa dalawang talampakan, ito ay ilang lap na mas malaki. Ang malakas na pagbabago-bago ng mga elemento ng apoy ay sumabog sa isang iglap, at ang marahas na epekto ay tumama kay Tang Wulan, at sinunog ng apoy ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa tulad ng isang tarsal maggot. Lalong lumakas si Feng Ming, at ang babae ay naglabas ng mar-ingle na aura. Pagkatapos, mabilis na lumitaw ang mga piraso ng madilim na pulang baluti, na sumasakop sa kanyang buong katawan. Sa ulo ay isang tiyak na helmet ng phoenix, na sumasaklaw sa ulo, ang madilim na pulang baluti ay umaabot sa mga gilid, ang matikas na streamline ay tuwid pababa, at ang arco ay umaabot upang ibalangkas ang mga katangian ng mga kababaihan, at ang mga balikat ay natatakpan ng malambot na mga linya, na sumasakop sa buong braso. Ang madilim na pulang pattern ng apoy ay nasa buong baluti, at mayroong isang gintong pulang pattern ng phoenix sa breastplate. Ang baluti ay hindi partikular na kahanga-hanga, ngunit kapag ang baluti na ito ay natatakpan, ang hininga ng babae ay tumaas sa ilang antas. Labanan ang sandata. Sumimangot si Tang Wulan, na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Battle armor? Oo, ito ang battle armor. Sa paghusga mula sa pagiging komplikado at pagbabago-bago ng aura, ito ay dapat na isang battle armor, at ang halo na lumilitaw sa babae ay isang tool para sa pag-iimbak ng battle armor. Ang one-word battle armor ay hindi maaaring isama sa katawan ng battle armor master. Ngunit kahit na, ito ay isang kumpletong one-word battle armor. Nangangahulugan ito na ang babaeng orihinal na nag-cultivate ng fifth ring ay direktang na-promote ang kanyang lakas sa 7th environment realm. Galit na galit si Yan Feng sa oras na ito. Napakaganda ng mood niya ngayon, napakasaya. Ngayon lang noong pumunta ako sa Heavenly Spirit Spreading Pagoda, magpaparehistro ako, at opisyal na akong naging Battle Armor Master. Ang Battle Armor Master ay isang pinakamataas na antas ng pag-iral na handang suportahan ng anumang organisasyon. Nang pumirma sa kontrata, sumang-ayon ang Spirit Tower sa isang serye ng mga patakaran sa welfare para sa kanya. Siya ay 27 taong gulang lamang ngayong taon at siya ang pinakabatang Battle Armor sa Sky Spirit City. Isa sa mga guro, ang kinabukasan ay walang hangganan. Nangako ang Spirit Chuan Pagoda na sa hinaharap, tutulungan siya nito na magbigay ng maraming mapagkukunan para tulungan siyang atakihin ng two-character Battle Armor Master. Kapag siya ay naging pangalawang character na Battle Armor Master, ito ay magiging isang tunay na Battle Armor Master, at magkakaroon ng lugar sa buong kontinente. Pero sinong mag-aakala na masaya siyang umalis sa Spirit Pagoda nang kinubkob siya nitong grupo ng mga kabataang nasa harapan niya? At medyo hindi mahina ang mga kakayahan nila, kung hindi nila gagamitin ang Battle Armor, ngayon lang talaga sila magkakaroon ng Dao. Hindi niya alam na hindi malisyoso si Tang Wulan at ang iba pa.
Ipinadama sa kanya ng Star God Sword at ng Light Dragon Dagger ang banta ng kamatayan. Sa sandaling ito, ang boses ni Wu Changkong ay umalangaw sa mga tainga ng 6 na tanghulan, hanggat matatalo mo siya, ang lungsod na ito ay isa sa alang-alang kapag pumasa ka. Napaawang ang bibig ni Tanghulan. Teacher Wu, mayroon ka ring itim na tiyan. Ito ay isang kumpletong estado ng salitang Battle Armor Master, katumbas ng isang powerhouse sa antas ng 7-ring Soul Saint, maaari ba tayong manalo sa iba? Bago pa niya ito maisip, nagsimula na si Yan Feng. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa ay agad na tumaas, at ang kanyang kanang kamay ay nakaturo kay Tanghulan, at ang apoy sa itaas ng kanyang ulo ay biglang bumubula ng isang linya ng apoy, at ito ay nasa harap ni Tanghulan sa isang iglap. Ito ay ang katapusan ng bagay, at maaari ko lamang subukan ito ng gusto, at ang paliwanag ay walang alinlangan na walang silbi. Kung titignan mo ang mga mata ng iba, alam mong naiirita na sila. Wala silang pakialam sa bagay na ito. Harapin muna natin. Huminga ng malalim si Tanghulan, at ang 3 purple na spirit ring sa kanyang katawan ay biglang naglaho, lumitaw ang gintong halo, namulaklak ang halo, bumukol ang kanang braso, at kumalat ang mga kaliskis ng gintong dragon. Kasabay nito, mabilis na namuo ang maliwanag na mga linya ng bituin sa kanyang kanang kamay. Lumitaw ang armor ng sandata ng labanan. Paanong hindi niya gagawin ang lahat para harapin ang isang tunay na master ng armor? Daokay. Nagulat din si Yan Feng nang makita niya ang battle armor sa kanang kamay ni Tanghulan. Ang biglang pumasok sa isip niya ay ang 3 salitang imposible. Ilang taon na siya. Bukod dito, malinaw niyang nakita na ang battle armor ni Tanghulan ay direktang lumabas sa kanyang katawan. Hindi kaya siya ay isang 2-character battle armor. Bagamat isa lamang itong battle armor, hindi maisip na magkaroon ng battle armor sa edad na ito. Nang magkaroon siya ng kanyang unang sandata sa labanan, siya ay 21 taong gulang na, at tinawag pa rin siyang isang henyo. Sa paglipas ng mga taon, siya ay nagsasanay ng gusto at sa wakas ay naging isang tunay na one-word battle armor master. Ngunit ilang taon na ang maliliit na lalaki na ito. Kasabay ng pagpapakilos ni Tanghulan, mabilis ding kumilos ang ibang tao. Si Xu Lizi ay umatras ng malayo. Hindi na kailangang sabihin, ang mga bonds ay inilabas mula sa kanyang kamay ng paisa-isa, mga magaan at matamis na steamed bonds, mga uhaw sa dugo na bean paste bonds, isa-isa. Sa kanyang kaliwang kamay sa likod niya, dinampot na ni Tanghulan ang 2 tinapay at isinilid ang mga ito sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan. Dapat may mabilisang laban. Kahit na battle armor lang ito, pagkatapos makolekta ang lahat ng set, may kakayahan itong tulungan ang Soul Master na mabilis na maibalik ang kanyang soul power. Wala silang pagkakataon sa isang matagalang pakikipaglaban sa iba. Sa pagdiin ng kanyang kaliwang paa sa lupa, isang malakas na boom ang ginawa. Ang buong katawan ni Tanghulan ay tumalsik na parang tansong palaso, ang kanyang kanang braso ay hamarang sa kanyang harapan, ang dugo sa kanyang katawan ay kumulo at napukaw, at ang ginintoang Dragon King hininga ay lumabas ng malakas. Ang kanyang mga mata ay ganap na naging ginto, at ang mga pagbabago-bago ng dugo na namumulaklak sa kanyang katawan ay puno ng matinding lasa. Ang kuko ng gintong dragon na may kanang kamay ay hamarang sa kanyang harapan, niyanig ng malakas ang apoy ng kalaban, at hamampas pasulong. Bilang kapitan, isa pa siyang Assault-type War Spirit Master, hindi siya dapat umatras ng kalahating punto ngayon, kung haharinjan niya ang harapan, magkakaroon ng pagkakataon ang mga kasosyo. Sa ilalim ng pagpapasigla ng uhaw sa dugo na bean paste bag, ang kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa, chi at kapangyarihan ng dugo ay sumabog sa tuktok sa isang iglap, at ang maputlang gintong kaliskis ay lumitaw sa balat ng kanyang buong katawan. Ang mga kaliskis sa kanyang kanang kamay, kanang braso at kanang dibdib ay partikular na nakasisilaw. Isa ba siyang kambal na espiritu? Natigilan si Yan Feng. Humph! Hindi siya umiwas. Ang long apoy sa itaas ng kanyang ulo ay biglang umikot, at ang orihinal na linya ng apoy ay naging isang malaking spray ng apoy, na dumaan sa itaas ng ulo ni Tanghulan, tinakpan ang kanyang mga kaibigan, hinarangan ang iba. Nais niyang ihiwalay si Tanghulan at unang humarap sa batang ito na halatang pinuno ng kabilang partido. Ang Golden Dragon Claw ay dumating sa kalaban na parang kidlat, at ang kanang kamay ni Yan Feng ay itinaas din, na ikuyom ang kanyang palad sa isang kamao, at malakas na pinagpag ang kanyang mukha. Nang makitang malapit ng magbanggaan ang 2 panig, ang dagandong ng dragon sa katawan ni Tanghulan ay biglang nabalisa. Isang malaking gininto ang ulo ng dragon na may diameter na higit sa 2 talampakan ang lumitaw ng walang babala at direktang nilamon ang kanang braso ni Yan Feng. Nakakagulat ang Golden Dragon. Matapos kainin ang Red Jade Shrimp noong araw na iyon, kahit na ang sariling chi at dugo ni Tanghulan ay hindi makalusot sa ika-4 na selyo ng Golden Dragon King, siya rin ay lubos na napabuti, na ginawa siyang mas mahusay sa kontrol ng Golden Dragon Shock ang Heaven. Nagulat din si Yan Feng. Naramdaman na lamang niya ang malakas na puwersa na nagmumula sa harapan. Pagkatapos, nagpasabog siya ng suntok, at tila nilamon ang apoy. Ang mga kuko ng gintong dragon ay parang malalaking sipit, na humahawak sa kanya. Kanang kamay. Ang mga kuko ng gininto ang dragon ay nagpalakas, at ang sandata ng labanan sa katawan ni Yan Feng ay lumiwanag.
Tila nabuhay ang lahat ng mga pattern ng apoy dito, lalo na ang Fire Phoenix sa dibdib. Talagang gumalaw ito at naging anino ng apoy ng Phoenix. Dumiretso siya kay Tangwulan nang matamaan niya ang kanyang dibdib. Ito ay ang Fire Gourd sa kanyang ulo ay pinalaya din ng kanyang kamay sa oras na ito, ang Spirit Ring ni Yanfeng ay kumislap, at isang bola ng ginto at pulang bowl ang apoy ang tumalsik at dumiretso sa dibdib ni Tangwulan. Ito ang Battle Armor. Labanan ang baluti ng pagkakasala at pagtatanggol. Malinaw na naramdaman ni Tangwulan ang makapangyarihang kapangyarihan at katangian ng kanyang Golden Dragon Claw. Matapos ma-inject sa Battle Armor ng kalaban, ito ay agad na ipinamahagi sa bawat sulok ng Battle Armor para maresolba ito, at kahit na ang mga katangian ng pagdurog ay hindi ma-stimulate. Pagkatapos ay dumating ang malakas na ganting atake ng kalaban. Gaano man kalakas si Tangwulan, sa tulong ng Golden Dragon Shaking the Sky at Hand Armor Battle Armor, katumbas siya ng 4-ring Soul Sect level powerhouse, ngunit ang kalaban sa harap niya ay isang tunay na one-word Battle Armor Master. Gamit ang kanyang kanang braso, sinubukan niyang yugyugan ang kanyang kalaban. Sa mga tuntunin ng lakas, medyo tiwala si Tangwulan sa kanyang sarili. Kasabay nito, isang asul na pilak na damo ang lumabas mula sa ilalim niya at inalalayan siya sa lupa, na nagpabago lamang sa kanya. Direksyon, subukang iwasan ang Phoenix at ang bowl ang apoy. Ngunit ang dalawang pag-ataking ito ay nakapagpalit ng direksyon, kasunod ng pagbabago ng hugis ng kanyang katawan upang makahabol. Sa sandaling ito, tahimik na dumating ang isang sibat ng yelo, tumutusok lang sa Fire Phoenix, agad na pinasabog ang Fire Phoenix, at ang malakas na puwersa ng pagsabog ay direktang nagtulak kay Tangwulan upang lumipad ng pabaliktad. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay wala sa parehong antas. Kahit nasa suporta ng mga uhaw sa dugo na binsandbag, naramdaman lamang ni Tangwulan na ang limang loob ay nasunog ng pambobomba, at ang mga wire ng espada ay tumawid sa isang lambat, na humaharang sa ginto at pulang bowl ang apoy na humahabol sa kanya. Kung muling sumabog ang bowl ang apoy, ngumuso si Ye Xinglan. Sumunod ang tunog. Sa mga tuntunin ng aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at mga kasanayan sa pakikipaglaban, wala ni Tangwulan ang mas mahina kaysa kay Yanfeng, ngunit ang problema ay ang antas ng kapangyarihan ng espiritu ay masyadong mahina. Sa kanyang one-word battle armor, sa mga tuntunin ng depensa, si Tangwulan at ang iba pa ay napakahirap na ngayong basagin ang depensa. Tahimik na lumitaw si Xexi sa likod ni Yanfeng, lumabas ang kanyang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger, at sila ay naipit sa balikat ni Yanfeng. Ngunit ang battle armor ni Yanfeng na tumatakip sa kanyang buong katawan ay kumislap lamang, at sa susunod na sandali, isang layer ng nagninangas na pulang ilaw ang sumabog at direktang tumalbog siya sa hangin. Hindi masira ang depensa, paano lalabanan ito? Mabilis na nakontrol ni Yanfeng ang pangkalahatang sitwasyon. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang pakiramdam ng pagbabanta, at nang walang babala, may dagdag na bola ng liwanag sa kanyang paningin. Ang bola ng liwanag ay napakasilaw, ipinakita sa apat na kulay, asul, pula, dilaw, at cyan. Ang apat na kulay na halo ay umikot, at ang bola ng liwanag ay kasing laki lamang ng isang kamao, at ito ay nasa harap niya mismo. Hindi nang ahas si Yanfeng na maging pabaya, lumiwanag ang pang-apat na spirit ring sa kanyang katawan, at ang apoy na gourd sa ibabaw ng kanyang ulo ay biglang pumailanglang, at pagkatapos ay nag-spray out ang isang serye ng ginintuang at pulang apoy. Ang mga ginto at pulang bowl ang apoy na ito ay parang tuloy-tuloy na mga butil ng butil, na agad na humaharang sa daanan ng apat na kulay na bola ng liwanag. Ang marahas na dagandong ay tumunog, at ilang sandali, ang hangin ay napuno ng naglalagablab na mga unos. Nakarating na si Tangwulan sa oras na ito, at tumatakbo si Zuan Chengang, pinapakalma ang init sa kanyang katawan. Siya ay pisikal na malakas at hindi nasaktan. Gayunpaman, ang labanang ito ay talagang hindi maaaring labanan. Ngayon tingnan natin si Guyu. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang defensive power ng one-word battle armor ay talagang matatagalan. Ang elemental na bagyo ay nagngangalit sa loob ng 5 o 6 na segundo, at sa wakas ay unti-unting tumigil. Nakatayo pa rin doon si Yanfeng, hindi gumagalaw. Ang gininto ang pulang apoy ng sandata ng labanan sa kanyang katawan ay umikot, at hindi man lang ito kalahating dim. Sa itaas ng kanyang ulo, muling tinutukan ng apoy si Tangwulan. Ate, sa tingin ko ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Tangwulan na may mapait na ngiti. Sa sandaling ito, tumunog ang piercing alarm, at sa hindi kalayuan, 3 figure ang lumilipad patungo sa gilid na ito. Mayroong 3 mecha, ngunit ang pagkakaiba ay ang lahat ng 3 mecha ay dilaw, at walang mga purple class na mecha. Tumigil ka. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa electronic voice. Si Yanfeng, nakukuha na sana ng shot, ay kailangang huminto, at ang bibig ni Wogord ay tumayo, malamig na ngumuso, at pinandilatan si Tangwulan. Pagkatapos ay bigla siyang nagulat nang makitang ang bata na aktibong umatake sa kanya kanina ay may kalungkutan at galit sa kanyang mukha. 3 mecha ang nahulog mula sa langit, at ang malaking katawan ng mga dilaw na mecha na kasing taas ng 10 metro ang naghiwalay sa 2 panig ng sabay-sabay. Wow! Ang sigaw ay biglang tumunog, at si Xu Xiaoyan ay umiyak ng malakas habang nakahawak kay Ye Xinglan sa tabi niya.
Ibinaba ni Exi ang kanyang ulo, puno ng kalungkutan, si Ye Xinglan ay medyo nataranta, si Xu Lizi ay tumingkayad sa lupa, si Guyu ay walang ekspresyon, isang ngiti lamang ang sumilay sa kanyang mga mata. Itinuwid ni Tang Wulan ang kanyang dibdib at hinayla si Guyu sa kanyang likuran, ang ekspresyon ng kalungkutan at galit sa kanyang mukha ay medyo mas makapal. Law enforcement officer, narito ka lang, matutulungan mo kami kaagad. Kapag dumating ka isang hakbang mamaya, masusunog kami hanggang sa mamatay siya. Ano? Hindi nag-react si Yanfeng saglit, halatang sila ang una. Isang electronic voice ang nagmula sa loob ng mecha, what the hell is going on? Bakit mo ginawa sa mga kabataang ito? One-word armored master. Dahil si Yanfeng ay isang one-word armor master na kakarehistro lang sa Spirit Transmission Tower, hindi siya kilala ng mga alagad ng batas na ito. Ngunit pagdating sa mga salitang, Dao Jiashi, halatang puno siya ng pagbabantay. Bagamat mayroon silang tatlong mecha, ngunit ang mga dilaw na mecha kasama ang kanilang mga cultivation base ay hindi kailanman maaaring maging kalaban ng isang one-word battle armor master. Huwag mo munang pakinggan ang mga masasamang reklamo nila, maliwanag na ako ang una nilang inaksyonan. Galit na sabi ni Yanfeng. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang malalaking magagandang mata, at sinabing may nakakatakot na tingin, ikaw, ano ang sinabi mo? Ginawa namin ito sa iyo. Isa kang isang salita na armor master. Kami ay ilan lamang sa maliliit na Soul Master, mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Tio, ako ay 14 na taong gulang sa taong ito, at ang pinakabata sa aking mga kasosyo ay 13 lamang. Sa tingin mo ba ay may lakas ng loob na gumawa ng isang bagay? Si Yanfeng ay halos mamatay sa galit, at ang kanyang katawan ay nanginginig na nagsabi, nagluwa ka ng dugo. Maliwanag na una kang kumilos sa akin. Sa oras na iyon, hindi mo alam na ako ay isang battle armor master. Ni hindi namin siya kilala. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Tang Wulan, hindi namin alam, bakit namin ginawa sa iyo. Malinaw kong narinig na naging one-word armor master ka lang at gusto mong humanap ng susubukan. Tapos nakita mo kami, bigla na lang akong sinampal, at kailangan na naming ipagtanggol. Itinuro sa amin ng teacher ko na mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad, pero ikaw, bilang isang one-word na armor master, nambubuli ka. Itim at puti. Lalong umiyak si Xu Xiaoyan, at ang buong tao ay halos mabitin kay Ye Xinglan. Ye Xinglan huwag masyadong lumayo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Exi. Sa mahabang panahon na kasama si Tang Wulan, ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay bumuti rin ng malaki. Iginiit ng dalawang panig ang kanilang sariling mga salita, at ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay medyo natigilan, ngunit walang duda na ang tatlong opisyal ng pagpapatupad ng batas ay hindi sinasadyang hilig kay Tang Wulan at sa kanyang partido. Ito ang bentahe ng pagiging bata, kahit anong tingin mo dito, mukhang hindi sila proactive na nagpo-provoke ng one-word battle armor master. Sasabihin mo kaming lahat pabalik sa Spirit Tower, tumawag sa video ng pagsubaybay, at pagkatapos ay magpasya kung tama sa mali. Sabi ng punong alagad ng batas sa malalim na boses. Mabuti. Sumang-ayon si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Kinagat ni Yanfeng ang kanyang mga ngipin at sinabi, munting bastard, kapag ang ebidensya ay nasa harap mo, nakikita ko kung paano mo pa rin tinutukoy ang isang USA bilang isang kabayo. Galit na galit siya. Tumalikod ang tatlong mecha, pinisil si Yanfeng sa gitna, fair na. Pakialis muna ang battle armor. Ito ay malinaw na bantayan laban sa kanyang biglaang pagtakas. Nagalit si Yanfeng at galit na sinabi, bulag ka ba? Tama o mali? Paano kung hindi ko ito tanggapin? Ang mga ilaw sa tatlong mecha ay sabay-sabay na kumikislap, at ang tatlong kaluluwang kanyan ay nakatutok na sa kanya. Uncle Law Enforcer, makikita mo. Napakayabang at dominanti. Sabi ni Tang Wulan habang umaatres, na parabang natatakot siyang maapektuhan ng kalalabasan nito. Hindi na nakayanan ni Yanfeng, susunugan kita hanggang mamatay. Siya ay umungal at inalog ang kanyang katawan, at pagkatapos ay sumugod sa direksyon ni Tang Wulan. Ang tatlong mecha ay hindi vegetarian, ang tatlong soul-guided artillery shell ay sumabog ng walang pag-aalinlangan, at ang tatlong grupo ng soul-guided artillery shell ay biglang sumabog. Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Espiritu Tower ay sinanay sa loob ng mahabang panahon, nakaharap sa malakas, ginamit nila ang pinakamaasahang paraan, ang tatlong artillery na shell ay hindi binomba si Yanfeng, ngunit binomba sa hangin. Nagsalpukan ang tatlong artillery shell, at biglang sumabog ang malakas na enerhiyang bagyo. Bagamat may battle armor si Yanfeng sa kanyang katawan, baluktot pa rin siya sa malakas na epekto ng enerhiya. Ang tatlong mecha ay marahas na sumugod sa ere ng sabay, at ang tatlong soul guidance cannon ay tumalsik sa kanya sa lahat ng paraan. Sa harap ng one-word armored master, ang lakas ng loob nilang itago ito ng kaunti. Bukod dito, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na pinamunuan ay nanawagan ng suporta, at kailangan lang nilang sumuporta saglit. Napagtanto ni Tang Wulan at ng iba pa ang lakas ng mga ahenteng ito sa pagpapatupad ng batas. Noong sila ay nasa Tiandao City noon, kung hindi nila ginulo ang mga ahente ng pagpapatupad ng batas sa simula pa lang at pinigilan silang makipagtulungan sa isa't isa, natatakot ako na talagang mahirap itong hawakan.
Ang tatlong mecha ay nakipagtulungan ng tahimik, at ang Soul Guidance Cannon ay biglang sumabog, na bumubuo ng crossfire power, na sumasakop ng walang putol. Kahit na napakalakas ni Yan Feng, ang kanyang pangunahing lakas sa pakikipaglaban ay nasa Martial Spirit Fire Gourd pa rin, at ang One-Word Battle Armor ay nasanay pa lang, at ang kooperasyon sa pagitan ng Spirit at Battle Armor ay hindi perpekto, at ito ay talagang napigilan ng ilang sandali. Ang ganitong uri ng magandang pagkakataon, kung gusto ni Tang Wulan na palayain siya, hindi ito si Tang Wulan. Tumalikod siya at tumakbo palayo, sumisigaw, mag-ingat kayong lahat, huwag bambahin, umatras tayo. Tio Law Enforcer, halika na. Si XCXC ang pinakamabilis, parang tipak ng asol na usok, at direktang tumalon papunta sa Soul Guidance na kotse na nakaparada sa hindi kalayuan. Mabilis na sumakay sa kotse ang iba, maging si Shulizi ay naging magaling sa oras na ito. Sa isang sipa hanggang dulo, ang Soul Guidance na sasakyan ay nagpakawala ng isang malakas na putok, at agad na bumilis at tumakbo palayo. Sa oras na ito, ang atensyon ng tatlong opisyal ng pagpapatupad ng batas ay lahat kay Yan Feng, at ang tunog ng Soul Guidance Cannon ay mas malakas kaysa sa tunog ng paglulunsad ng sasakyan, at hindi nila namalayan na ang anim ni Tang Wulan ay tumakas na. At si Yan Feng ay puno ng energy rays sa harap ng kanyang mga mata, at hindi rin niya ito napansin. Hindi na kailangang sabihin si Tang Wulan, naglakad na si XCXC sa mga kalye at sa paligid ng mga eskinita, pinabilis ang sasakyan. Nataman ko ang bakal na plato, ang swerte natin ay masyadong masama. Hindi ba ibig sabihin na bihira ang bilang ng Armor Masters? Bakit tayo pumili ng isa para maging Armor Master? Walang luha sa mukha ni Xu Xiaoyan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, mukhang kailangan nating baguhin ang paraan. Masyadong hindi tiyak ang pamamaraang ito at nakakasakit sa mga tao. Talagang hindi magandang ideya. Kung magpapatuloy ito, tinatansya na tayo ay may lilista bilang isang espiritual na tore. Ang hindi gaanong sikat na tao. Sinabi ni Gu Yu, hindi, nandyan ako. Napabulala si XCXC, boss, lalo kang gumagaling. Ang galing sa pag-arte na ito. Ganap. Sinabi ni Tang Wulan sa galit na boses, sa tingin mo ay gusto ko. Ang lakas ng Armor Master na iyon, ang ilang mecha ay hindi maaaring makatulong sa kanya. Kung hindi mo sinabi iyon sa oras na iyon, sa sandaling kami ay nahuli sa Spirit Spreading Pagoda, kami kahit na makahanap ka ng paraan upang makalabas sa huli, ito ay hindi may iwasang maantala ng maraming oras sa hinaharap. Tianling Chuanling Pagoda. Pop. Hinaampas ni Yan Feng ang metal na mesa sa kanyang harapan, na may apoy na naglalagablab, ngayon naisip na ninyo ang lahat. Ang mga maliliit na bastard na iyon ay mga sinungaling lang. Nagkusa ba sila na salakayin ako? Sa pagtingin sa larawan na lumabas sa screen ng surveillance, ilang mga alagad ng batas ang hindi na nakaimik. Sa wakas ay nagmamadaling lumabas si Yan Feng sa tatlong mecha noon, at nalaman na si Tang Wulan at ang iba pa ay nawala, at hinahabol nila siya sa galit. Sa oras na ito, dumating na ang mga reinforcement ng law enforcement, at diretsyong dumating ang tatlo. Pinalibutan sila ng mga purple mecha. Bagamat malakas ang Yizi Dujashi, walang kinalaman si Yan Feng sa anim na mecha. She can do it to break through, but in that way, seseryosohin siya ngayon. Sa makatuwid, direkta niyang pinili ang kanyang direksyon at ibinalik upang panoorin ang video. Paumanhin, Miss Yan Feng, naimbestigahan na namin ang iyong pagkakakilanlan. Nahihiya talaga ako noon, at hindi namin inaasahan na ang mga batang ito ay napakatuso sa kanilang murang edad. Galit na sinabi ni Yan Feng, kung gayon, ano pa ang hinihintay mo ngayon? Huwag magmadaling mahuli sila at bumalik. Ang unang nasa katanghaliang gulang na opisyal ng pagpapatupad ng batas ay nagsabi na medyo nahiya, natatakot ako na hindi ito gagana. Bagamat sinasabi namin na ang Spirit Tower ay supernatural, hindi naman ito isang Alliance Law Enforcement Agency kung tutuusin. Bottom line, ito ay magiging lubhang nakapipinsala sa amin. Naabisuhan na namin ang gobyerno tungkol sa sitwasyong ito at maaari lamang nilang ituloy ang pinakamahalagang bagay. Higit pa rito, sa bagay na ito, prangka namin. Kahit na sila ay nahuli, walang paraan upang parusahan sila sa karamihan, maaari silang ituring na isang away, at maaari silang ikulong ng ilang araw sa ahensyang nagpapatupad ng batas. Medyo kumalma lang si Yan Feng sa oras na ito, Walang masama sa kanyang sarili, ito ay talagang hindi madaling mahatulan. Dapat daw ay totoo sila kapag sila ay 13 o 4 na taong gulang. Ang mga wala pang 18 taong gulang ay paprotektahan ng Juvenile Protection Law. Natatakot ako na mahirap hulihin sila. Sa huli, hihilingin nila sa kanilang mga magulang na magbayad ng multa at ibalik sila para sa mas mahigpit na pagpapatupad. Disiplina. Ang mga maliliit na bagay ay kakilakilabot. Miss Yan Feng, huminahon ka. Humihingi muna kami ng paumanhin dito. Sabay-sabay na tumayo ang ilang alagad ng batas at bahagyang yumuko sa kanya. Nang makita silang ganito, nawala ang galit ni Yan Feng, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, kalimutan mo na ito. Huwag mo na akong hayaang makilala sila muli sa hinaharap. Aalis ako kung walang mali. Pinaalis siya ng mga tagapagpatupad ng batas sa tore ng mga espiritu. Bilang isang Battle Armor Master, isa rin siyang Battle Armor Master na sumali sa Spirit Tower.
Iginagalang pa rin siya ng mga alagad ng batas. Baka balang araw, ang isang ito ay magiging kanilang agarang boss. Pagkatapos umalis sa Spirit Pagoda, tumingin-tingin si Yanfeng sa paligid, sinusubukang hanapin si Tang Wulan at ang iba pa, ngunit may kaunting anino pa rin. Sa sandaling ito, biglang huminto ang kanyang tingin at bumagsak sa isang direksyon. Ito ay isang lalaki na mukhang kasing edad niya. Siya ay balingkinitan at nakasuot ng puti. Medyo makaluma ang kanyang damit, may puting robo at mahabang buhok na nakakalat sa likod ng kanyang ulo. Ang buong katawan ay naglalabas ng malamig na hininga. Ang martial spirit ni Yanfeng ay may fire attribute, at ang kanyang temper ay may kaugnayan din sa aspetong ito. Nang makita niya ang lalaking ito, bigla niyang nakita na hindi maipaliwanag na bumaba ang kanyang init. Sobrang gwapo. Napalunok siya ng laway subconsciously, walang babaeng ayaw sa mga gwapong lalaki. Lalo na ang ganitong uri ng figure at kagwapuhan. Bukod dito, sa pagtingin lamang dito, nagulat si Yanfeng nang makitang hindi niya makita ang cultivation ng taong ito. Pero para makasigurado, dapat ay Soul Master ito. Isang Soul Master na ang lakas ay higit pa sa akin. Tila may mga katangian ng yelo. Bilang isang Fire Attribute Soul Master, ang kanyang mga damdamin para sa mga katangian ng yelo ay ang pinakahalata. Lumapit siya sa akin. Nagsimulang tumaas ang tibok ng puso ni Yanfeng. Siya ay medyo hindi sigurado sa una, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang tao ay naglalakad ng diretso sa kanyang direksyon, hindi mabilis, ngunit napaka-stable. Sinundan din siya ng tingin nito. Napakalinaw ng mata. Sobrang gwapo. Mula sa mga mata ng isa, mabilis na nakita ni Yanfeng ang kanyang refleksyon, ngunit bigla niyang napagtanto na ang kanyang imahe ay mukhang hindi masyadong maganda. Nung ginawa ko kanina medyo magulo yung damit at buhok ko. Inayos niya ito na medyo naguguluhan, bagamat pakiramdam niya ay ginagawa niya ito nang hindi nakikita hanggat maaari, ngunit ang kanyang mukha ay mainit pa rin. Hello! Isang malamig na boses ang narinig. Tumalon kaagad ang puso ni Yanfeng, at napakaganda ng kanyang boses. Kahit medyo malamig, nakakadurog ng puso. Ikaw, hello! Tiningnan ni Yanfeng ang gwapong lalaki na malapit sa kamay, at ang kanyang boses ay nanginginig saglit. Ang pangalan ko ay Wu Changkong. Tumango sa kanya ang lalaking nakaputi. Oh, ang pangalan ko ay Yanfeng. Siya subconsciously iniulat ang kanyang pangalan. I'm really sorry. Ang mga batang iyon ngayon ay mga alagad ko. Sumasailalim sila sa pagsusulit, ang final exam ng kolehiyo. Kaya naman naghahanap sila ng mga taong mapagkumpara, at walang mali siya. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan nila. Bahagyang yumuko si Wu Changkong at binati si Yanfeng. Okay lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Yanfeng, ngunit sa sumunod na sandali, biglang huminto ang tibok ng kanyang puso, biglang nagkontrata ang kanyang mga pupil, at tumaas ang kanyang boses ng 8 degree, ano ang sinabi mo? Iyon, kakaunti. Apprentice mo ba? Oo, sabi ni Wu Changkong. Nagmamadali ang paghinga ni Yanfeng, itinuro mo sa akin na hindi maipaliwanag na binaril nila ako. Napakalamig pa rin ni Wu Changkong, kahit hindi, ngunit ako ang kanilang guro, okay lang na ibilang mo ang responsibilidad sa akin. Ikaw. Biglang napagtanto ni Yanfeng na wala siyang masabi na galit. Muling tumango si Wu Changkong sa kanya, paumanhin muli, Palm. Gaya ng sinabi niya, tumalikod siya at umalis. Hoy! Tumawag si Yanfeng. Huminto si Wu Changkong at lumingon, ano pa? Sinabi ni Yanfeng, ang isang salita ng paghingi ng tawad ay tapos na. Sinabi ni Wu Changkong, kung gayon, ano ang gusto mo? Sinabi ni Yanfeng, humingi ng tawad ng may katapatan. Kailangan mo man lang akong imbitahan sa hapunan. Pagkasabi niya nun, namula siya sa sarili niya. Gayunpaman, nasa 20s na siya ngayong taon at nag-e-ensayo ng husto, at hindi pa nagkaka-boyfriend hanggang ngayon. Akala niya noon, ang love at first sight ay isang bagay na maaari lamang mangyari sa mga nobela, ngunit ngayon ay nalaman niyang nabigo siya. Bagamat unang beses pa lang namin magkita ay 9 love na siya sa cold looking guy na ito. Napakagwapo niya. Yun lang. Ano man ang iba pang mga bagay, gwapo ay sapat na. Okay. Tumango si Wu Changkong, anong kakainin? Ikaw ang magdesisyon. Masayang sabi ni Yanfeng. Isang sinag ng pag-iisip ang lumitaw sa mga mata ni Wu Changkong. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad pababa ng hagdan. Gwapo din yung figure from the back, super gwapo. Tahimik na tinapik ni Yanfeng ang kanyang dibdib. Mabilis na namula si Kiao para makahabol. Bigla niyang naramdaman na ang mga maliliit na lalaki noon ay hindi na masyadong makukulit. Sino ba ang gumawa sa kanila ng ganito kagwapong guro? Patawarin mo sila. Ito ang tadhana. Dahan-daang naglakad si Wu Changkong, tahimik na sinundan siya ni Yanfeng, hindi siya nagsalita ng kahit ano, dahil nalaman niyang ang paglalakad sa likuran niya, nakatingin sa kanya, ay parang tinatamasa ang magagandang tanawin. Ang figurang ito ay naging mas malinaw at mas malinaw sa kanyang puso. Nakaka-eye-catching talaga siya. Ang mga babaeng halos dumaan na, anuman ang edad, ay hindi malay na dadaan sa kanyang mga mata. Bilang 5 Rings Soul King, napakahusay ng pandinig ni Yanfeng tulad ng napakagwapo.
Hindi ko alam kung gaano ko narinig ang lokong ito. Siyempre, madalas niyang sinabi iyon sa puso niya. Dahil siya ay sinusundan siya at pinapanood siya sa lahat ng oras. Lumiko sa isang maliit na eskinita, huminto si Wu Changkong sa harap ng isang maliit na restaurant na may maliit na harapan. Wala pang 4 metro ang lapad ng harapan ng restaurant, at makikita ang loob mula sa bintana. 4 lang ang mesa. Sa oras na ito, halos tanghali na, at ang bango ng pagluluto ay umaalingaw-ngaw mula sa loob. Si Wu Changkong ay nakatayo lamang sa harap ng maliit na restaurant, tahimik na nakatayo doon, na may mga iniisip at kalituhan sa kanyang mga mata. Mula sa gilid, malinaw na nakita ni Yan Feng na ang kanyang malamig na mga mata ay tila lumambat ng kaunti. Ah, Changkong, nandito ka na pala. Pumasok ka na dali. Lumabas sa loob ang isang lalaking mukhang mahigit 50 years old na at mataba ang katawan at maiksi ang buhok. Halatang kilala niya si Wu Changkong, at pamilyar na pamilyar siya rito. Nilagay niya ang braso niya sa balikat niya at pinapasok. Kung makikita ni Tang Wulan at ng iba pa ang eksenang ito, malaglag ang kanilang mga panga sa gulat. Hindi man lang nagalit si Wu Changkong, isang taong sobrang obsessed sa kalinisan dahil nakahawak sa kanya ang kamay ng isa. Sa halip, marahan siyang tumanggo sa taong iyon at pumasok. Sinundan siya ni Yan Feng sa maliit na restaurant. Maliit lang talaga ang restaurant, at ganoon din ang sanitary condition sa loob, standard fly restaurant. Kung ibang lalaki ang nagdala sa kanya sa lugar na ganito, siguradong bibigyan siya nito ng 0 point sa isang iglap, na sobrang kuripot. Gayunpaman, ito ang lugar kung saan siya dinala ni Wu Changkong. Tapos, ang assessment niya ay may personalidad siya. Iba ang mga gwapo. Oo, napaka-unfair ng mundong ito. Zhangkong, matagal na kitang hindi nakikita. Okay ka lang ba? Inakay siya ng matabang amo na maupo sa isang mesa sa tabi ng kama. Umupo si Wu Changkong sa loob ng napakahusay, okay lang. Ito ba ang iyong kaibigan? Natuklasan ng matabang boss si Yan Feng. Hindi maganda si Yan Feng, ngunit wala siyang kaunting kagandahan, siya ang pinakamagandang batang edad ng isang babae, puno ng sigla. Hello. Ngumiti si Yan Feng sa matabang boss at umupo sa tapat ni Wu Changkong. Bamuka ang bibig ng matabang amo na halatang medyo nagulat. Maging pareho. Tumanggo si Wu Changkong sa kanya. Nag-react ang matabang amo at nakangiting sinabi, okay, the same, I'll get it for you. That's great, Changkong, it's great for you. Gaya ng sinabi niya, tumakbo agad siya sa likod Go BC. Umalis ang matabang boss, muling naging malamig ang kaamuhan sa mukha ni Wu Zhangkong, umupo si Yan Feng sa tapat, at ngayon ay seryoso na siyang nakatingin sa kanya mula sa harapan. Ang haba ng pilik mata niya. Napakaganda din ng mga mata. Medyo tuwid ang ilong, at tama lang ang labi. Kung hahalikan niya ako, hindi ko alam. Oh, ano ba itong iniisip ko? Sa walang dahilan, muling namula ang mukha ni Yan Feng. Madalas ka bang pumunta dito? Tanong ni Yan Feng. Ang malamig na mga mata ni Wu Changkong ay tila nakatutok lamang sa oras na ito, at sinulyapan niya ito, dati akong madalas pumunta dito. Sinabi ni Yan Feng, hindi nakakagulat na kilala ka ng amo. Sinabi ni Yan Feng, kadalasan ba ay nasa Tianling City ka? Umiling si Wu Changkong. Sinabi ni Yan Feng, nasaan ka? Shrek. Sagot ni Wu Changkong. Tinanong ni Yan Feng, ilang taon ka na ngayong taon? Saglit na natigilan si Wu Changkong, at umiling ng hindi sinasabi. Sinabi ni Yan Feng, kung gayon, sa palagay ko ay mabuti, 27. Hindi umimik si Wu Changkong. Hindi. 26 yan. Laging 28, di ba? Bahagyang sumimangot si Wu Changkong, 33. 33. Nagulat si Yan Feng sa kanya, kung ganoon, iba ka talaga. Ang iyong balat ay well-maintained. Kung hindi dahil sa mature mong ugali, akala ko nasa early 20s ka na. Magdadalawang taon na ako. 17 years old, mas matanda ka sa akin ng 6 na taon. Sabi ni Yan Feng, karaniwang nagsasalita ka ba ng ganito? Concise at concise. Sinabi ni Yan Feng, ano ang problema sa iyong mga apprentice? Ano ang kanilang sinusuri? Sinabi ni Wu Changkong, huling pagsusulit. Ngumuso si Yan Feng, talagang hindi magandang bagay ang batang nangunguna. Ayaw mong sabihin sa akin, at ang taong masama ay magsampa muna ng reklamo. Ang pag-arte ay tinatawag na portrait. Ito ba ang itinuro mo? Walang magawang sinabi ni Wu Changkong, hindi ako ito. Sinabi ni Yan Feng, sino ang nagturo sa kanya niyan? Gumalaw ang sulok ng bibig ni Wu Changkong, at gumalaw ang puso ni Yan Feng. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang normal na ekspresyon ni Wu Changkong. Talented siya. Walang magawang sabi ni Wu Changkong. Sinabi ni Yan Feng, dapat mo ring bigyang pansin ang pagpili ng mga disipulo. Ito ay parang isang maliit na puno. Kapag lumaki ka, bilang isang guro, dapat mong tiyakin na siya ay lumaki ng tuwid, at hindi pumunta sa maling landas. Sinabi ni Wu Changkong, hindi, siya ay may mabuting kalikasan. Napakunot ng noo si Yan Feng, sa tingin ko ay hindi. Okay, huwag na natin siyang pag-usapan, tungkol sa iyo. Nagtuturo ka ba sa kolehiyo? Aling kolehiyo? Sa sandaling ito, muling bumangon ang matabang amo at handa na ang mga ulam. Ilang side dishes, very generous portions.
Ang mga ito ay candied yellow cabbage, fish-flavored pork, kung pao chicken, at isang bowl ng casserole tofu soup. 3 pinggan at isang sabaw, 2 mangkok ng kanin. Anuman ang laki ng maliit na tindahan, ang mga pagkain ito ay puno ng kulay, halimuyak, at sensasyon. Gutom na gutom si Yan Feng, dahil sa excitement, hindi siya kumain ng almusal. Kumain ka na, pwede ka na. Nagsimula siyang kumain ng mag-isa, nagdagdag ng chopsticks at ginutay-gutay na baboy sa bibig. Maya-maya, nanlaki ang mata niya. Ang sarap. Hindi ko ini-expect na ang ganitong maliit na tindahan ay makakagawa ng napakasarap, mas maganda pa ito kaysa sa isang malaking hotel. Ang sarap talaga. Kinuha din ni Wu Changkong ang kanyang rice bowl, at mas mabagal siyang kumain. Ibinaba niya ang ulo niya at tinignan ang 4 na pinggan sa harapan niya, nagsimula na namang mag-trance ang mga mata niya. Pumulot ng isang piraso ng minatamis na dilaw na repolyo at ipinadala sa bibig, tila may nalalasahan, at tila may nararamdaman. Tanong ni Yan Feng habang kumakain, hindi mo pa sinasabi, saang kolehiyo ka kabilang? Shrek. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Shrek Academy. Shrek Academy. Muntik nang mahulog ang bowl sa kamay ni Yan Feng. Tinitigan niya si Wu Changkong, medyo tumaas ang boses niya, ikaw, isa ka bang guro mula sa Shrek Academy? Anong problema? Napatingin si Wu Changkong sa kanya. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Yan Feng, hindi, wala. Sa puso niya, sumigaw siya, perfect. Napakagwapo, at guro pa rin ng Shrek Academy, perpekto ito ng walang kapintasan. Shrek Academy, gusto ko talaga. Nag-exam ako noon, pero hindi ako nakapasa. Sayang naman, kung hindi, baka may matutunan ako sayo. Bahagyang sinabi ni Wu Changkong, hindi. Noong nasa paaralan ka, estudyante pa ako. Hindi ka maaaring maging estudyante ko sa iyong edad. Nagalit si Yan Feng, marunong ka bang makipag-chat? Nataman mo na ba ang mga babaeng tulad nito? Hindi kumibo si Wu Changkong, at kumain ng tahimik. Pinakapout ni Yan Feng, itong lalaking ito. Maya-maya, hindi na niya napigilan, pwede kang maging guro sa Shrek Academy. Battle Armor Master ka rin ba? Isang salita o 2 salita? Sinabi ni Wu Changkong, 2 karakter. Muling nanlaki ang mga mata ni Yan Feng, ang 33 taong gulang na 2-character Battle Armor Master, mahusay. No wonder hindi ko makita ang kanyang cultivation. Naging 1-character Battle Armor lang ako, at binigyan ko ng pangalan ang Battle Armor ko, Feng. Ang 1-character Battle Armor ay maaari lang gumamit ng isang salita para pangalanan ang sarili niyang Battle Armor. Paano ka? Ang iyong 2-character Battle Armor ay how do you name it? Speaking of it, ang mas nalulumbay ko ay ang espiritu ko ay hulo. Sa pangkalahatan, paano ko ginagamit ang pangalang ito ng isang isang kaluluwang ito? Lang, kaya ginamit ko lang ang sarili kong pangalan. Sinabi ni Wu Changkong, Tianding. Sabi ni Yan Feng, mukhang maganda. Bakit ito tinawag na ganito? Ang iyong martial arts soul ay may katangian ng yellow, di ba? Kaya naman ganoon ang pangalan. Itinaas ni Wu Changkong ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, ang langit ay bahagi ng aking pangalang Wan, at Bing ang pangalan ng aking asawa. Hindi ka makapagsalita at makatulog. Kumain na tayo. Pangalan ng asawa. Pangalan ng asawa. Natigilan si Yan Feng. Dapat naisip, paanong walang babae kung napakagaling niya? Ang malaking pakiramdam ng pagkawala ay ginawa ang kanyang orihinal na gana sa pagkain. Sa nalalabing oras, ni isa sa kanila ay walang nagsalita, at kumain ng tahimik, ngunit si Wu Changkong ay hindi kumain ng marami. Sa isip niya, ito ay ibang mundo sa kabuuan. Wow, Changkong, pinakagusto ko ang candied yellow cabbage niya. Hindi may imagine na napakasarap pala ng mga itlog. Mag-aaral din ako ng mabuti in the future at gagawin ko para sa iyo sa bahay, okay? Hoy, iligtas mo ako ng tokwa. Parang sinasabi na ang pagkain ng mas maraming tokwa ay mabuti para sa iyong balat. Kahit na ang balat ko ay mas maganda kaysa sa iyo, kailangan kong patuloy na magtrabaho. Ang sarap talaga ng fish-flavored pork shreds. Gusto kong kumain ng kalahating bowl ng kanin, okay? Tingin mo tataba ako? Tignan mo, tanga, may mga butil ng kanin sa mukha mo, I hate it, hindi kita hahalikan, o, huwag kang pumunta dito. Pagkalabas ng maliit na restaurant ay nasa gitna na ito ng araw. Salamat sa tanghalian. Nakangiting sabi ni Yan Feng kay Wu Changkong. Umiling si Wu Changkong, aalis na ako. Pwede ka bang mag-iwan ng Soul Guide communication number? Pupunta ako sa Spirit Pagoda mamaya at hihilingin sa kanila na kanselahin ang notification sa iyong mga alagad mula sa gobyerno ngayon. Sasabihin ko sa iyo kapag natapos ko na ito. Saglit na nag-alinlangan si Wu Changkong, ngunit sinabi pa rin ang isang serye ng mga numero. Pupunta ako sa Shrek Academy sa hinaharap, maaari ba kitang mahanap para sa hapunan? Nakangiting sabi ni Yan Feng. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, aalis na ako, Palm. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Nang makitang nawala ang kanyang likod, binawi ni Yan Feng ang kanyang tingin at bumantong hininga, ang mabubuting lalaki ay mayroon ng mga Panginoon. Talaga, kailan ako makakahanap ng ganoong kabuting tao? Mukhang napakabuti pa ng Tianling City. Na block, gusto ko ring pumunta sa Shrek City.
Isa na rin akong Battle Armor Master ngayon. Palagi akong may pagkakataon na pumunta doon upang maghanap ng pagunlad. Hayaan ang Spirit Spreading Pagoda na ilipat ito sa akin. Ang kotse na ginagabayan ng kaluluwa ay mabilis na tumatakbo sa highway at dumiretso sa susunod na lungsod. Nabigo ang Tianling City, kinailangan nilang baguhin ang kanilang ruta, at kailangan nilang pumunta sa ibang lungsod. Matagal na nag-isip ang lahat, ngunit wala silang maisip na mas mabilis na paraan kaysa direktang akitin ang Soul Master sa Spirit Spreading Pagoda, at pagkatapos ay hilingin sa tagapagpatupad ng batas na mag-troubleshoot. Sa makatuwid, kailangan nating pumunta sa parehong paraan. Ang swerte ay hindi magiging masama magpakailanman, palaging may ups and downs. Sa mga sumunod na lungsod, hindi na nila muling natama ng bakal na plato, at natapos ang gawain sa pagsusulit ng napakamapayapa. Ang pagpapanggap ng mga monitor ay naging maayos. Pagkatapos ng ilang lungsod, hindi nagtagal ay natapos nila ang higit sa kalahati ng kanilang mga gawain. Ika-4 na araw. Bilasan natin. 2 beses natin itong tatapusin ngayon, at 2 beses bukas, at darating tayo sa Mingdo kinabukasan. Hindi na kailangan pang hanapin ng Mingdo ang Spirit Pagoda, at madaling makahanap ng isang makapangyarihang kaluluwa. Guro. Kung tutusin, doon matatagpuan ang punong tanggapan ng Alliance, kaya't magtipon tayo sa oras na iyon. Si Tang Wulan ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan habang tumitingin sa mapa. Ang paghinto at paglalakad sa lahat ng paraan, mula sa unang pag-igting hanggang sa kasalukuyang pagpapahinga, pagbabasa ng libu-libong libro at paglalakbay ng libu-libong milya ay talagang makabuluhan. Sa proseso ng pagkumpleto ng gawain sa pagsusulit, nakatagpo din sila ng problema. Ngunit sa huli ay isa-isa silang neresolba. Ang pinakamahirap na bagay ay ang oras na iyon ng kaharap ko si Yan Feng. Ngunit ang labanang iyon ay lubos din nilang napagtanto kung gaano kalakas ang Battle Armor Master. Bilang mga estudyante ng Shrek Academy, noong sila ay 6-1, pabayaan ang 5-ringed Soul King, kahit ang 6-ringed Soul Emperor ay walang pagkakataong manalo. Pero kahit na simulan mo nang harapin ang isa, walang paraan, hindi mo man lang masira ang depensa. Wulan, sa Mingdo, alam kong may lugar tayo para tapusin ang final exam. Biglang sabi ni Ye Xinglan. Oh, saan? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Ye Xinglan, may akademya ang Mingdo noon. Dati itong mahalagang katunggali ng Shrek Academy 10,000 taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, isa pa rin sila sa mga nangungunang estudyante sa buong kontinente, kahit na hindi na sila makakalaban sa Shrek Academy. Kung ikukumpara, ngunit ito ang nangungunang kolehiyo sa liga. Bakit hindi tayo pumunta at maglaro sa court? Nang marinig ang kanyang sinabi, agad na nag-react si Guyu, ang ibig mong sabihin, Sun Moon Royal Soul Teacher Academy, tama ba? Ito rin ay isang kolehiyo na ipinasa sa mahigit 10,000 taon. Oo. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay napuno ng pananabik, matagal ko nang narinig ang tungkol sa mga hinaing sa pagitan doon at ng ating kolehiyo. Sa tingin ko kung matatapos natin ang huling pagsusulit doon, ang nilalaman ng ginto ang magiging pinakamaraming. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, may katuturan ito, sa tingin ko ay okay lang. Ayan na. Mariing kinuyam ni Ye Xinglan ang kanyang mga kamao. Huwag munang magsalita tungkol dito, lutisin muna natin ang agarang problema. Medyo hindi matatag ang boses ni XEXE. Napatingin ang lahat sa windshield ng sasakyan, at agad silang natigilan. Sa di kalayuan, mahigit 20 mecha ang nakapila, 5 rito ay purple mecha at 15 yellow mecha, na humaharang sa highway ng paalang. Walang mga soul-guided na sasakyan na nakaharang sa kalsada. Obviously, kakalipag lang nila. Mula sa mga karatula sa dibdib ng mga mecha na ito, makikita na sila ay nagmula sa Spirit Spreading Pagoda. Matapos makumplito ang 5 pagsusulit, sa wakas ay natagpuan sila ng Spirit Tower. Wulan, ano ang dapat kong gawin? Tinapakan ni XEXE ang preno para bumagal at sabik na tinanong si Tang Wulan. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang malalaking mata, at alam ng mga nakakakilala sa kanya na sa tuwing ipinapakita niya ang ekspresyong ito ay senyales ng pagsabog. Tumigil ka. Sumigaw si Tang Wulan, ang kanyang kaliwang siko ay pumutok ng paalang, at sa isang putok, ang buong pinto ng kotse ay direktang bumaril. Pagkahawak pa lang niya sa bubong ng sasakyan ay gamulong na ang tao. Ang kanyang mga aksyon ay sinabi na sa kanyang mga kaibigan kung ano ang gagawin, at hindi siya mahuhuli. Bagamat walang malaking problema kung ikaw ay mahuli, ito ay walang iba kundi ang mawala ng pera o humingi ng tawad, ngunit posible ring ibalik sa Shrek Academy. Kung ganoon, ito ay isang kahihiyan, at bukod pa, ito ay magiging mahirap na tapusin ang huling pagsusulit. Sa kasaysayan ng Shrek Academy, wala pang sitwasyon kung saan inalis ang monitor. Hindi kailanman ginusto ni Tang Wulan na mauna, at hayaan na ang kanyang mga kasosyo na maalis kasama niya. Tinadyakan ni XEXE ang kanyang paa sa preno at sabay hampas sa manibela, at ang soul-guided na kotse ay biglang bumangga sa isolation belt sa tabi niya. Ang bawat isa ay napakahusay na Panginoon ng kaluluwa, maging si Shulizi ay may natatanging bodyguard ng Tang sect. Nang tumama ang sasakyan sa isolation zone, nagkalat sila at lahat ay nakatakas. Niyakap ni Guyu si Shu Xiaoyan at sumigaw, Blizzard.
Napukaw na ang martial spirit ni Shu Xiaoyan nang mabilis siyang lumabas ng sasakyan. Sa oras na ito, ang ikatlong spirit ring ay agad na lumiwanag. Sa suporta ng elemental tide ni Guyu, ang blizzard ay agad na kumalat na ang kanyang katawan ng sentro. May mga kakahuyan at parang sa magkabilang gilid ng highway. Malakas na sumigaw si Tang Wulan, pumasok sa kakahuyan, magmadali. Sigaw niya sa mga kaibigan niya, pero hindi siya umalis. Natuklasan ng Soul Guidance Mecha sa kabilang panig na bigla silang nagbago ng direksyon, at nakaakyat na sila sa ere. Bagaman ang paglipad ng mecha ay may proseso ng pagpabilis, ito ay napakabilis din, na hindi nangangahulugang maihahambing sa kanilang kasalukuyang bilis. Sa pamamagitan lamang ng pagbabarena sa kakahuyan ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Bukod dito, umaasa pa rin si Tang Wulan dito, ibig sabihin, ang mga mecha na ito ay kabilang sa Spirit Spreading Pagoda, hindi ang opisyal. Ang Spirit Tower Mecha ay hindi kailanman ang ahas na pumatay ng mga tao ng madali, at ang federal na utos ay hindi maaaring magambala. Kaya napagpasyahan ni Tang Wulan na ang layunin ng mga mecha na ito ay hulihin sila, hindi para patayin sila. Sa paghatol na ito ay mayroon siyang kumpiyansa sa pagtakas kasama ang kanyang mga kasosyo. Oo naman, ang mga mecha na lumipad sa hangin ay binawi ang Soul Guidance Cannon sa kanilang mga kamay at lumipad patungo sa kanila gamit ang kanilang mga kamay. Ang 5 purple mecha na lumipad sa harap ay ang 5 purple mecha, at dumating sila sa mabilis na parang isang mabilis na switch ng kuryente. Si Tang Wulan ay tumama sa lupa sa kanyang mga daliri sa paa at mabangis na bumangon sa hangin, ang gintong halo ay kumikislap, ang ginintoang dragon ay pumutok, ang kanyang katawan ay namamaga, at ang mga kaliskis ay lumitaw. Biglang namamaga ang kanang braso, at lumabas ang armor ng labanan. Agad niyang itinaas ang sarili sa pinakamalakas na estado ng pakikipaglaban. Sa tunog ng dagandong ng dragon sa katawan, huminga ng malalim si Tang Wulan, habang ang dalawang kamay ay nasa harap niya, habang ang kaliwang kamay ko ay nasa battle armor ng aking kanang bisig, sumigaw ako ng isang mabangis na sigaw, at iwinagayway ang isang kuko mula sa kawalan. Ang paghihirap ng dugo at enerhiya, ang gintong dragon ay nanginginig sa kalangitan, ang gintong dragon ay nakakatakot na mga kuko. Itinurok niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa mga kuko ng gintong dragon ng kanyang kanang kamay sa pamamagitan ng magkabilang kamay, at hinimok ang kanyang ginintoang dragon na nakakatakot na mga kuko kasama ang ginintoang dragon na nakagugulat sa kalangitan. Bago ang huling pagsusulit na ito, hindi pa rin siya naglakas loob na gawin iyon, dahil ang kuko ng gintong dragon sa kanyang kanang kamay ay hindi na makayanan, ngunit sa patuloy na pagtaas ng sigla pagkalabas sa pagkakataong ito, bagamat nabigo siyang masira ang ika-4 na selyo ng Golden Dragon King, ngunit ang pisikal na tibay ay halatang mas malakas pa rin. 5 makikinang na anino ng kuko ang lumipad sa himpapawid, ang mga anino ng kuko ay malamig, ang talam ay naglabas ng madilim na gininto ang kinang, ngunit ang likod ng talam ay makikinang na ginto, bahagyang nagpapakita ng mga linyang parang dragon. Ang 5 anino ng kuko ay 5 talampakan lamang ang haba ng sila ay iwagayway palabas, ngunit sila ay bumangon laban sa bagyo. Sa isang iglap, ito ay naging isang malaking anino ng kuko ng 10-10 metro. Bagamat naging ilusyon ito habang lumalaki ito, hinaranggan lang nito ang daan ng 5 purple mecha. Laking gulat din ng 5 purple mecha nang humarap sa eksenang ito. Ang saklaw ng pag-atake ng Soul Master ay direktang proporsyonal sa kanilang sariling lakas. Ang gintong halo sa katawan ni Tang Wulan ay natural na para sa Spirit Ring, ngunit kailan nagkaroon ng Golden ang Spirit Ring. Bilang karagdagan, ang saklaw ng kontrol ng anino ng claw na ito ay napakalaki, ang kanilang unang reaksyon ay upang buksan ang kanilang protection na takip sa sukdulan at ipagtanggol ang lahat ng kanilang lakas. Boom, 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 5 dagandong ang umihip sa hangin, at 5 mecha ang binomba at lumipad palabas. Ang mecha na nakatiis sa core strength nitong Golden Dragon Demon Claw, ang protective cover ay puno na ng mga bitik, halos masira na. Mula sa malayo, ang eksenang ito ay talagang nakakagulat. Nakaharap sa 20 mechas, ang maliit na figure na iyon ay pumailan lang sa hangin, na may isang claw out, 5 purple mecha swept at flew, anong dominanting side leak. Bagamat hinabol sila ng 15 dilaw na mecha, nang makita ang 5 purple na mecha na pinasabog ni Tang Wulan, bigla silang tumahimik, at hindi sila ng ahas na sumugod ng direkta. Ang kapangyarihan na maaaring pumutok sa mga purple na mecha ay malamang na masira ang kanilang mga mecha. Bumagsak si Tang Wulan sa lupa habang nasa lupa ang kanyang mga daliri. Ang tao ay lumipad ng baligtad, at sa sandaling siya ay nag-flash sa kanyang sarili sa blizzard na nabuo sa kanyang likuran. Isang malambot na maliit na kamay ang mabilis na humawak sa kanyang kamay at mabilis na tumakbo. Ang blizzard na inilabas ni Guyu at Shu Xiaoyan ay lampas sa pagkakaroon ng ordinaryong 1000-year Spirit Ring skills, lalo na kapag hinahangad lamang na hadlangan ang line of sight at reconnaissance, nang hindi isinasaalang-alang ang intensity ng pag-atake, nasakop nito ang daan-daan sa loob lamang ng ilang sandali. Sa loob ng 1 metro kwadrado na lugar, isang blizzard ang nagngangalit sa hangin, at isang buhawi ang muling lumabas, lumilipad na may mga snowflake, na humaharang sa paningin ng mga dibisyon ng mecha. Ang pag-atake lamang ni Tang Wulan ay hindi lamang hamarang sa kanilang pagtugis, ngunit naglaro din ito ng medyo malakas na epekto ng pagpigil.
Hindi rin sigurado ang mga mecha division na iyon na may ranggo na purple na makaka-address sa isang one-on-one na sitwasyon. Kaya't hindi sila nang ahas na magkalat at tuklasin, maaari lamang silang magtipon at maghanap sa radar na nakakabit sa mecha. Gayunpaman, napag-usapan na ng Shrek Academy ang tungkol sa paraan ng pagharap sa mecha radar pagkatapos ng unang paaralan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya sa Blizzard ay magulo, at halos imposible para sa radar na gumanap ng sapat na papel dito. Hinayla si Tang Wulan at tumakbo pasulong. Biglang nawala ng laman ang kanyang mga paa at bumagsak ang kanyang katawan. Nang magulat siya ay nasa lupa na siya, tapos naramdaman niyang nagdilim ang mata niya at biglang nawala ang liwanag. Pagkatapos, isang grupo ng gininto ang liwanag ang lumiwanag, at kitang-kita niya ang sitwasyon. Ito ay isang maliit na espasyo, napapalibutan ng putik, lahat ng mga kasosyo ay narito, at si Guyu ang nakahawak sa kanyang kamay. Ang gininto ang ilaw ay nagliwanag sa kanyang mga kamay. Binitawan niya ang kamay ni Tang Wulan at hindi nagsalita. Lumiwanag ang liwanag sa kanyang mga mata, at ang dalawang kakayahan ng kaluluwa ng Element Tide at Element Control ay sabay na pinakawalan. Bigla, naramdaman ni Tang Wulan na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay dahan-daang lumulubog, at ang mas kakaiba ay ang lupa sa itaas nito ay sumara ng kusa, na parang patuloy na nilalamon sila pababa. Sa pagtingin kay Guyu sa oras na ito, ang iba pang mga kasosyo ay nagulat, kahit na ito ay ang mayabang na si Ye Xinglan, ang magagandang mga mata ay puno ng ningning sa oras na ito. Ang kontrol ng elemento ng lupa ay isang mahiwagang kasanayan lamang sa oras na ito. Ang mga elemento ng lupa sa ilalim ng lupa ay walang alinlangan na pinakamarami. Si Guyu ay umaasa sa kanyang sariling cultivation base upang kontrolin ang lupa, na humahantong sa kanila na lumubog ng malalim. Ang lupa ay sapat na upang harangan ang karamihan sa pag-scan. Kung mas malayo sa ibabaw, mas maliit ang posibilidad na ito ay matukoy. Dumating. Likas silang ligtas. Sinasabing walang daan patungo sa langit at walang pintuan sa lupa. Binuksan ni Guyu ang pintong ito para sa kanila. Ang mga Mecha Master na dumaan sa Spirit Tower ay hindi maisip na makakatakas sila ng walang bakas, at walang paraan upang ituloy ito maliban kung sila sa unang pagkakataon na ginamit nila ang Soul Guidance Cannon upang puwersahang magsagawa ng carpet bombardment, ngunit ang mga Mecha Division na ito ay kabilang sa Spirit Spreading Pagoda, at si Tang Wulan at ang iba ay walang malaking kasamaan. Matapos ang buong 10 minuto, tumigil si Guyu sa pagkontrol sa elemento ng lupa matapos makita ang pawi sa kanyang noo. Lahat, kontrolin ang iyong paghinga, ang hangin sa ilalim ng lupa ay manipis. Sabi ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan. Huwag kang tumakas sa pamamaril ngunit ikaw ay nasamid sa ilalim ng lupa. Ayos lang, sabi ni Guyu. Sa isang pagpitik ng kanyang kaliwang kamay, isang bola ng tubig ang nakabitin na sa hangin, at ang kanyang kanang kamay ay marahang hinaplos ang bola ng tubig. Biglang lumiit ang bola ng tubig, at naging mas komportable ang hangin sa ilalim ng lupa. Itinuro sa akin ng guro kung paano paghiwalayin ang elemento ng tubig, na maaaring makagawa ng oxygen na kailangan natin, at walang magiging problema sa maikling panahon. Sister Yu, ikaw lang ang makapangyarihan. Bulalas ni Shu Xiaoyan. Bahagyang ngumiti si Guyu, kung hindi mo sasabihin, hindi nila tayo mahahanap. Lalabas tayo mamaya. Ngunit ano ang susunod nating gagawin? Hinanap tayo ng Spirit Spreading Pagoda, at tinatayang lahat ng City Spirit Spreading Pagodas ay nakatanggap ng balita. Magiging mas mapagbantay, hindi nagagana ang dati nating pamamaraan. Kailangan nating baguhin ito. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ang mga susunod na lungsod na pupuntahan natin ay lahat ng malalaking lungsod. Dapat mayroong isang Soul Master Academy sa malalaking lungsod. Hindi magkakaroon ng kakulangan ng mga Soul Master na mayroong cultivation base na higit sa atin. Kaya natin ito. Ang kanyang ideya ay lumabas dahil sa pagmumungkahi ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Hindi madaanan ang daan ng pagpapalaganap ng Spirit Tower, kaya ayon. Makalipas ang isang buong oras, na-control ni Guyu ang lupa at itinulak sila pabalik sa lupa. Oo naman, wala nang makita ang mecha. Pero ang ikinalungkot nila ay nabangga rin ang sasakyan at hindi na may drive. Nakita na ni Tang Wulan ang mapa noon, at ang susunod na lungsod ay wala pang 200 kilometro ang layo mula sa kanilang lokasyon. Walang ibang paraan, isang salita lang, tumakbo. Ang wind control ni Guyu at ang light steam dumplings ni Shu Lizhi. Bahagyang nagdala si Tang Wulan ng ilang Shu Lizhi, at tinulungan ni Ye Xinglan si Shu Xiaoyan. Ang anim sa kanila ay umaasa lamang sa kanilang mga paa at naglakad sa isang maliit na kalsada malapit sa highway patungo sa susunod na lungsod. Ang 200 kilometro ay walang halaga sa isang taong tulad ni Tang Wulan na sobrang pisikal, ngunit mas miserable si Shu Lizhi. Kahit nasa suporta ng pagbawi ng malalaking meat buns at Xingling Xiaolongbao, pagkatapos ng 200 kilometro, siya mismo ay naramdaman na siya ay mas payat. Espiritu Pagoda. Marahas na ikanaway ni Shu Lizhi ang kanyang kamao. Anong gusto mo? Tahimik na tanong ni Guyu. Sinulyapan siya ni Shu Lizhi, hinding-hindi ako magbebenta ng mga buns sa kanila sa hinaharap. Sinabi ni Ye Xinglan sa galit na tono, tingnan mo ang iyong mga hangarin. Humagulaw si Tang Wulan, ngayon, ang orihinal na plano ay para sa 2 lungsod.
Ngayon ay tila maaari na lamang tayong tumakbo sa isang lungsod. Magpahinga tayo sandali. Sa hapon, pupunta tayo sa akademya. Nakahanap ako ng maliit na hotel at tumuloy ako. Lahat ay Soul Master, at mabilis siyang gumaling. Nagtanong si Tang Wulan tungkol sa lokasyon ng Soul Master Academy. Ang lungsod na kinaroroonan nila sa panahong ito ay tinatawag na Tianding City, at ito ay mga 2,000 kilometro ang layo mula sa Mingdo, na dumadaan sa ilang iba pang mga lungsod sa gitna. Kung walang sasakyan, wala na silang pera pambili nito. Matapos makumplito ang gawain, patuloy silang sasakay sa Soul Guidance Train hanggang sa kanluran. Gaya ng inaasahan, may Soul Master Academy ang Tianding City. Nagtanong si Tang Wulan at natuklasan na ang Soul Master Academy dito ay sikat din, na tinatawag na Tianding Star Sky Academy. Ito ay isang espesyal na Soul Master Academy na nagre-recruit lamang ng mga Soul Master na may lumilipad na espiritu. Kasabay nito, may mga mas matataas na kolehiyo, na nagsasanay ng mga high-level na Soul Master, Mecha Masters, at Battle Armor Masters. Tungkol sa pagsasanay ng isang Battle Armor Master, lahat ay sumang-ayon na hindi na kailangang maging seryoso. Ang pangkalahatang edad ng graduation ng mas matataas na kolehiyo ay nasa pagitan ng 22 at 25. Kahit sa Shrek Academy, kakaunti ang mga mag-aaral na makakakumpleto ng Battle Armor sa edad na ito, lalo pa ang ibang mga kolehiyo. Siya iyon. Nagpasya si Tang Wulan na nagpapahinga ang iba pang mga kasosyo. Hindi siya pagod. Kinuha niya ang isang Soul Guide communication device sa hotel at nag-dial ng numero. Tito, magalang na sigaw ni Tang Wulan. Wulan, kamusta ang final exam? Maayos ba? Dumating ang malumanay na boses ni Zhenhua. Sabi ni Tang Wulan, hindi masyadong makinis, medyo nakakagulo. Tama, kailangan kong kumita ng mas maraming pera para ipagpatuloy ang pagsusulit mamaya. Nasa Tianding City ako ngayon, dahil wala akong badge ng panday, hindi ko kaya ang forging task. Tingnan mo kung maaari mong kamustahin ang Blacksmiths Association dito, para ako ay makatanggap ng gawaing pang-espiritual para sa isang panday, ng pag-forging ng mga martilyo para magamit pagkatapos ng gawain, direkta akong magpapalit ng ilang mga gastos sa paglalakbay. Bahagyang natahimik si Zhenhua, napakalungkot mo talaga. Diretso ka lang, at hindi mo kailangang magpanday ng anuman. Ang antas at edad mo sa pagmamik ay madaling magdulot ng ilang hindi kinakailangang problema. Hihilingin ko sa Tianding Blacksmiths Association na ibigay ito sa iyo. Kumuha ka ng pera at gugulin muna ito. Salamat, Tito, kung gayon. Majestic, tingnan mo ang kamahalan ng ibang mga master craftsmen. Lihim na nag-thumbs up si Tang Wulan. Ang sarap talaga magkaroon ng ganyang uncle. Tumawa si Zhenhua at sinabing, hindi mo kailangang magpasalamat, maaari kang pumunta sa punong tanggapan upang magsaya kapag libre ka. Talagang pumunta. Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, hindi pa banggitin kung gaano kakatulong ang Master Craftsman sa pag-forging at pag-upgrade sa hinaharap, ngunit ang masasarap na pagkain mula kay Uncle Master ay nagtulak sa kanya na huminto. Pagkatapos ng isang paglalakbay sa Blacksmiths Association, nakabalik na si Tang Wulan mula sa Blacksmiths Association ng ang kanyang mga kaibigan ay nagpahinga sa hapon, at nagdala ng 1,000,000 federal na barya. Bumili ng isa pang kotse. Udyok ni Exi. Ano sa tingin mo? Tumingin si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Ye Xinglan, talagang mas maginhawang magkaroon ng kotse. Bagamat hindi ito kasing bilis ng tren na ginagabayan ng kaluluwa, ito ay mas maginhawa sa lungsod. Ang sistema ng nabigasyon ay makakapagtipid sa atin ng maraming oras. Pagkatapos ay bumili ito. Para sa parehong halaga ng pera tulad ng huling pagkakataon, bumili ako ng isa pang kotse na may parehong laki. Ayon sa address na inimbestigahan ni Tang Wulan, dumiretso ang lahat sa Tianding Starry Sky Soul Instructor Academy. Ang Tianding Shingkong Soul Master Academy ay matatagpuan sa timog kanlurang sulok ng Tianding City. Mula nang itatag ito, ang academy ay may kasaysayan ng halos 2,000 taon. Bagamat ito ay mas mababa sa mga super sinaunang akademya ng Shrek Academy na umiral mula pa noong sinaunang panahon, ito rin ay itinuturing na may mahabang kasaysayan. NS. Ang Tianding Shingkong Soul Master Academy ay nagsanay ng maraming talento at nakipagtulungan ng malapit sa militar. Noong mga unang araw ng ang militar ay nag-recruit ng mga Soul Master, ang pinakapaborito ay ang mga Soul Master na may kakayahang lumipad. Bagaman ang mga Soul Master ay maaari ding lumipad sa tulong ng mga Soul Guide, maaari silang lumipad sa kanilang sarili, at sila ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong Soul Master sa kontrol ng air combat. Kahit na ang martial spirit ay hindi masyadong malakas, ang combat effectiveness ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng Soul Guide. Noon, ang hitsura ng Soul Guide ay lubos na nagpaliit ng agwat sa pagitan ng mga ordinaryong Soul Master at henyong Soul Masters. Sa paglitaw ng mga mecha, ang lakas ng Soul Master mismo ay hindi man lang matukoy ang kinalabasan ng labanan sa mahabang panahon. Hanggang sa lumitaw ang armor ng labanan na nakuhang muli ng malalakas na Soul Master ang kanilang bentahe. Ang Tianding Shingkong Soul Master Academy ay isang akademya na nakatuon sa paglinang ng mga Soul Master, mga Flying Soul Master. Kaya naman, sikat na sikat sa Federation ang Mecha Division na kanilang sinanay. Ito rin ay isang mahirap na talento sa mga pangunahing rehiyon ng militar.
Sa suporta ng militar, ang Tianding Starry Sky Soul Teacher Academy ay napakabilis na umuunlad. Bilang karagdagan sa mga nangungunang kolehiyo na may mahabang kasaysayan, kabilang din sila sa pinakamahusay sa mga pangalawang antas na kolehiyo. Isang ordinaryong soul guidance na sasakyan ang huminto sa isang maliit na eskinita hindi kalayuan sa Tianding Shingkong Soul Teacher Academy. May 6 na tao sa kotse, lahat ay nakasuot ng berdeng sportswear. Ang berde ay palaging isang napakakapansin-pansing kulay. Si Tang Wulan ang namumuno, kabibili lang ng sportswear. Ang berde ay kumakatawan sa berde ng Shrek. Ang pangunahing pasukan ng Tianding Shingkong Soul Master Academy ay napakakol. Ito ay gawa sa metal. Ito ay 20 metro ang taas at 40 metro ang lapad. Kahit mecha ay madaling makadaan sa gate. Matangkad ang pader ng courtyard at medyo kahanga-hanga ang floor area. Ang isang malaking lugar sa timog kanluran ng Tianding City ay pag-aari nila. Dinala ni Tang Wulan ang kanyang mga kaibigan sa front gate at commandant kay XEXE. Gumalaw ng kaunti ang sulok ng bibig ni XEXE, at may inilabas siya, na isang banner na sinusuportahan ng 2 mahabang poste ng kawayan. Nakaladlad ang banner at 10 metro ang lapad, na may puting background at 12-dosenang malalaking berdeng mga karakter dito. Ang antas ng pagsulat ng karakter na ito ay talagang nakakabahala, ngunit sa wakas ay walang problema para sa mga tao na maunawaan ito. Siya at si Shu Lizzie, isa-isang hinayla ang banner at ipinasok ang mga poste ng kawayan sa lupa. Napakasigla ng trapiko sa harap ng Tianding Shingkong Soul Master Academy, at sa sandaling itinaas nila ang banner na ito, agad nilang nakuha ang atensyon ng maraming dumadaan. Hindi sinasadya ng isang dumaan na nabasa, kami ay mula sa Shrek Academy, hinahamon namin ang pinakamalakas na koponan sa ilalim ng edad na 20 sa iyong kolehiyo. Ito ang pinto para tumama sa palengke. Oo, ito ang paraan na ginawa ni Tang Wulan. Ito ay simple, crudo, direkta, at nakakatipid sa oras. May bantay sa entrance ng Tianding Starry Sky Soul Master Academy. Maaga pa naman, at nagsimulang maglakad ang mga estudyante papasok sa gate ng school. Maraming tao ang nakakita sa eksenang ito at hindi namamalayan na huminto upang manood. May nagulat, may nakasimangot, may galit, may curious. Hindi nagtagal, ang harapan ng kolehiyo ay nagsisiksikan sa mga tao. Shrek Academy. Ang higit na nakaakit sa kanila ay walang alinlangan ng 3 salitang Shrek. Para sa sinumang mag-aaral, ang kahulugan ng 3 karakter na ito ay hindi pangkaraniwan, iyon ay ang pag-iral sa alamat. Ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay pupunta sa aming kolehiyo upang magkusa na hamanin. Anong nangyayari dito? Hamanin ang pinakamalakas na koponan sa ilalim ng edad na 20. Depende sa kanilang edad, maaaring nasa 15 taong gulang sila. Si Tang Wulan ay nakatayo sa harapan na may blangkong mukha. Naniniwala siya na ang ganitong uri ng simple at direktang hamon ay hindi matatanggihan ng Tianding Shingkong Soul Master Academy. Kung tumanggi siya, babagsak ang reputasyon ng akademya, at magugulat ang mga estudyante. Ito ay walang alinlangan na malaki. Talagang kabilang ka sa Shrek Academy. Isang binata na mukhang 17 o 8 taong gulang ang lumapit kay Tang Wulan at nagtanong sa malalim na boses. Tumango si Tang Wulan, "Hello, kami ay mula sa Shrek, sa diwa ng pagpapalitan, umaasa kaming magkaroon ng isang laro sa iyong akademya." Sinabi ng kabataan, "Paano mo mapapatunayan na ikaw ay mula sa Shrek?" Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at isang gintong halo ang biglang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang gintong liwanag ay nagtagal sa paligid, agad na pumukaw ng isang bulalas. Ginto. Ano ang sitwasyon ng Golden Spirit Ring? Kahit na ang pinakamakapangyarihang kaluluwa ay kulay kahel, hindi ba nasa alamat? Umiiral ba talaga ang Golden Spirit Ring? Parang ginto ang Spirit Ring ng Diyos sa alamat. Paano nila nalaman na si Tang Wulan ay hindi isang ordinaryong singsing ng espiritu, ngunit isang singsing ng espiritu ng dugo at enerhiya? Alam ni Tang Wulan na siya ay nagdurusa. Ano ang ginamit niya upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan? Imposible bang patunayan ito? Lahat ng bagay na makapagpapatunay sa kanilang pagkakakilanlan ay inalis ng kolehiyo. Ang dahilan kung bakit hindi na ilabas ang 3 purple na spirit ring ay dahil ang golden spirit ring ay magbibigay sa mga tao ng mas nakakagulat na pakiramdam, kaya pakalmiin muna ang kalaban. Bakas din sa mukha ng binata ang takot at napaatras ng 2 hakbang ng hindi namamalayan. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng Tianding Shingkong Soul Master Academy, at ilang tao ang lumabas doon. Lahat sila ay tila higit sa 40 taong gulang, at ang pinuno ay matangkad at matipuno, na may ilang kulay abo at maikling buhok na nakatayo ng patayo, mukhang napakasigla. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang kanyang chi at blood spirit ring. Natural na nakita niya ito paglabas niya. Isang liwanag ng pagkagulat ang sumili sa kanyang mga mata, humakbang pasulong, at huminto. Shrek Academy. Mga disipulo ba kayo ng outer courtyard o ang inner court? Tanong ng medyo may edad na. Sinabi ni Tang Wulan, ang unang baitang klase ng outer academy, pinuno ng squad, si Tang Wulan. Ang isang formal na hamon ay hindi katulad ng paghahanap ng isang bargain sa Chuanling Pagoda. Lider ng pangkat.
Halatang mas malakas ang sorpresa ng middle-aged na lalaki sa pagkakataong ito kaysa noong nakita niya ang gintong espiritong singsing sa kanyang katawan kanina. Itapon mo ang iyong mga banner, mangyaring pumasok. Gaya nga ng sinabi niya, bumigay ang middle-aged na lalaki. Kinaweyan ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at agad na kinuha ni na Xie at Shu Lizzy ang banner. Ito ang naging hadlang sa pagpasok. Pagpasok mo, ayos lang. Hindi ka maaaring lumaban sa labas ng pinto, at kailangan mong iligtas ang ilang mukha para sa door-to-door challenge. Pumunta kayong lahat sa paaralan, huwag na rito. Ikinumpas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay. Halatang prestihiyoso siya sa akademya. Ang mga estudyante ng Tianding Starry Sky Spirit Master Academy ay biglang naging mga ibon at hayop, at bawat isa ay pumunta sa akademya. Pumunta ka. Sumunod din ang 6 na tanggulan sa akademya. Ang akademyang ito ay nararapat na magkaroon ng mahabang kasaysayan. Ito ay hindi lamang sumasaklaw sa isang malaking lugar, ngunit mayroon ding isang eleganteng panloob na kapaligiran na may maraming mga eskultura sa magkabilang gilid ng kalsada. Middle-aged na sangkatauhan, ako si Li Jilong, ang direktor ng Departamento ng Pagtuturo ng Tianding Soul Master Academy. Ang aming kolehiyo ay may mahabang kasaysayan at ang nangungunang mataas na antas ng Soul Master Academy sa Tianding City. Ang dalubhasang graduate school ay nagsasanay ng mga Armor Master. Nandito ka ngayon, ngunit sa ngalan ng Shrek Academy. Nang marinig niya ang mga salitang Shrek Academy, biglang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at tapat na nagsabi, wala kami dito sa ngalan ng akademya. Sa totoo lang, directly, kinakatawan namin ang aming sarili. Sa pagkakataong ito ay mula sa akademya. Isang karanasan. Kinakailangan kaming humanap ng mga kalaban na mas makapangyarihan kaysa sa amin sa mga pangunahing lungsod para lumaban. At kinumpis ko rin namin ang lahat ng mga bagay na ito upang patunayan ang lahat ng mga bagay na ito at para hindi kami makakilala. Patawarin mo ako, ngunit piliin ang Tianding The Soul Master Academy dahil alam namin na ito ang Tianding City, at kahit na ang pinakamahusay na akademya sa buong hilagang kanluran. Medyo kakaiba ang hitsura ni Guyu at Ye Xinglan nang tumingin kay Tang Wulan. Kailan pa siya naging totoo? Binago. Pero ang mas ikinagulat nila ay nasa likod pa rin sila. Matapos marinig ang sinabi ni Tang Wulan, tumawa si Direk Li Jilong, oo naman, ito ay isang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Ito ay talagang isang maliit na halimaw na nilinang ng aming Shrek Academy. Hindi ka direktang tumama sa pinto. Nakaligtas na ito sa mukha namin. Naalala ko na sa aming klase, ang isa sa mga nakatatanda ay nag-iisa sa istasyon ng hukbo para lamang sa buong akademi na gawain, at nabaligtad ang gawain ng akademya. Ang aming Shrek Academy. Lahat ng nakinig sa mga salitang ito ay natigilan. Mukhang nagulat din si Tang Wulan at sinabing, nag-aral ka na ba sa Shrek Academy dati? Ngumiti si Li Jilong at sinabing, oo. Malamang mas matanda ako sa iyo ng 15 taon. Sa kasamaang palad, kakatapos ko lang sa labas ng courtyard. Bagamat sinabi niyang nag-aatubili siya, walang pag-aatubili sa kanyang mukha, higit pa sa pagmamalaki. Ang makapagtapos sa Shrek Academy ay ang pinaka-proud na bagay sa kanyang buhay. Tumawa din si Tang Wulan, kung gayon, dapat ka naming tawaging isang magaling na mag-aaral. Kumusta, senyor? Pasensya na talaga sa pagkakataong ito. Kung hindi komportable, umalis na tayo, at mag-isip ng ibang paraan para makumplito ang huling pagsusulit. Kinaweyan ni Li Jilong ang kanyang kamay at sinabing, anong gagawin mo? Nandito ka na. At pumunta ka dito sandali sa pasukan ng kolehiyo. Kung walang resulta, hindi ko maipaliwanag sa mga estudyante. Hahanapin ko ang kalaban para sa iyo, sundin mo lang ang sinabi mo, ang pinakamalakas na koponan sa ilalim ng edad na 20, inaasahan ko rin na makita kung gaano kalayo ang aming mga mag-aaral mula sa iyo, sa loob ng maraming taon. Miss Lingbing Square. Nasa akademya ako noon, ang pinakamatinding pag-asa ko ay balang araw ay makapag-aral ako sa baybayin ng Poseidon Lake at makapasok sa looban, sa kasamaang palad, hindi ko ito magawa sa huli. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, na parang puno ng mga alaala, at si Tang Wulan ay nakangiti din. Ang dahilan kung bakit siya nagsasabi ng totoo ay dahil siya ay mapagmasid sa kanyang mga salita. Noong una niyang makita si Li Jilong, bagamat ang direktor ay mukhang napakamaharlika, ang kanyang mga mata ay halatang malapit sa kanila. Bilang karagdagan, nagbago ang mga mata ni Li Jilong at binanggit ang ekspresyon ni Shrek sa dialogo. Nahulaan na ni Tang Wulan ang ilan. Kaya naman sinabi niya ang totoo, and sure enough, inilipat niya ang direktor. Ang pangunahing gusali ng pagtuturo ng Tianding Starlight Soul Master Academy ay napakaganda. Ito ay halos 100 metro ang taas. Hindi nakikita sa labas na nahahati ito sa ilang palapag at isang malaking dome building. Ang kahangahangang momentum ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy, ngunit ang lugar ay mas maliit. Dinala muna sila ni Li Jilong sa isang silid pahingahan, at pagkatapos ay nagtanong, para lang ikumpara ang kakayahan ng Soul Master, tama. Gumagamit ka ba ng mechas? Nagmamadaling umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi, nakikita mo kaming ganito, pwede bang hayaan kaming maglabas ng mechs ng akademya? Sige, magpahinga na kayo at uminom ng tubig. Ako na ang mag-aayos.
Mamaya ko na to pag-uusapan. Kailan ka naging honest? Hindi napigilan ni Exi na magtanong kaagad pagkaalis ni Lee Jilong. Sinabi ni Goyu sa tabi niya, siguro may nakita siyang mga pahiwatig. Ang Direktor Lee na ito ay may kinalaman sa ating kolehiyo. Kaya sinabi ko ang totoo. Tama. Hindi niya ito maintindihan noong una, ngunit pagkatapos ay nakinig sa kanilang mga palitan. Unti-unting alamin ang lasa. Ngumiti si Tang Wulan ng walang salita, itinaas lamang ang kanyang daliri sa kanyang ulo. Cut! Ngumuso si Ye Xinglan ng mapang-asar. Sinabi ni Tang Wulan, maghanda muna tayo. Sa tingin ko ay hindi magiging madali ang exchange competition. Bagamat si Director Lee ang senior natin at suportado niya ang ating final exam, kinakatawanan niya ngayon ang Tianding Star Soul Master Academy. Talagang pipiliin ko ang pinakamahuhusay na estudyante na makakalaban natin. Ang mga Soul Master dito ay magaling lumipad, na magiging mas mahirap. Lahat ay isinasagawa ayon sa planong napag-usapan natin. Tumango ang lahat. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at nagpahinga. Hindi nagtagal ay bumalik si Lee Jilong. Kailangan mo bang ayusin ang iyong katayuan? Tanong niya pagkapasok niya sa pinto. Tumayo si Tang Wulan at sinabing, Senyor, hindi na kailangan. Kailangan nating pumunta sa susunod na lungsod mamaya, bilasan mo at tapusin ang labanan upang maipagpatuloy natin ang pagkumpleto ng pagsusulit. Ngumiti si Lee Jilong at nagsabi, bilang monitor, natatakot ka pa rin bang maalis? Umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi yun natatakot, ngunit sana ay makakuha ako ng higit pang mga marka at maipamahagi ang mga ito sa aking mga kaklase. Sana ay tuluyang manatili ang bawat mag-aaral sa ating klase. Bahagyang naantig si Lee Jilong at sinabing, okay. Isa kang kwalipikadong monitor. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Nagulat si Tang Wulan, walang elevator sa ganoong kataas na gusali ng pagtuturo, ito ay isang spiral staircase. Ipinaliwanag ni Lee Jilong na ito ay upang may segowa ang pisikal na fitness ng mga mag-aaral sa lahat ng oras. Maglakad sa hagdan patungo sa itaas na palapag. Ang pinakamataas na palapag ay ang pinakamataas na may taas na higit sa 30 metro. Isa itong malaking dome building. Dumaan sa isang koridor at pumunta sa isang bulwagan. Malaki ang bulwagan, at ang mas nakakagulat ay isa itong open-air hall na walang simboryo, na nakaharap sa langit. Ito ang stargazing platform ng akademya at isang mahalagang aktwal na combat training site. Ang diameter ay umaabot sa 300 metro. Dahil ang aming akademya ay pinangungunahan ng mga Flying Spirit Masters, walang paghihigpit sa taas ng stargazing platform dito. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay talagang napakaganda. Tiyak na napakaganda upang makatingala sa mga bituin dito sa gabi. Ngumiti si Lee Jilong at sinabing, hindi mahirap makita ang mga bituin. Makikita mo ang mga ito sa ibang pagkakataon. May mga kakaibang bagay ang ating obserbatoryo. Araw man o gabi, kapag na-activate na ito, maaari itong maglalapit sa atin sa kalawakan. Posibleng direktang makita ang mabituing kalangitan sa mas malapit na distansya. Ang malaking hanay ng obserbatoryo na ginagabayan ng kaluluwa ay maaaring mag-udyok sa ating obserbatoryo, upang matulungan ang mga mag-aaral na bumagsak ang purong enerhiya sa kalawakan. Ang napakahusay na mga disipulo ay papayagang pumunta rito para magsanay sa isang tiyak na oras. Ang sorpreses sa mga mata ni Tang Wulan sa pagkakataong ito ay ganap na totoo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kakaibang lugar sa Dingxingkong Soul Master Academy sa araw na ito. Mukhang hindi madaling laruin ang laro ngayon. Pero teka, Xingli, liwanag ng bituin. Hindi niya sinasadyang ibinaling ang kanyang ulo at sumulyap kay Xu Xiaoyan na nasa hindi kalayuan, ngunit atubiling nakita na ang mga mata ni Xu Xiaoyan ay puno ng kalituhan. Maghintay ka muna dito at pakiramdaman ang kapaligiran. Malapit na ang mga estudyante natin. Ang obserbatoryo ay napapalibutan ng pader na hanggang 30 metro ang taas. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na maraming mga texture at pattern na gawa sa mga bihirang metal sa dingding. Pagkatapos makinig sa nakaraang pagpapakilala ni Lee Jilong, kasama ng mga obserbasyon at damdamin, matutuklasan natin na may malaking potensyal na enerhiya sa obserbatoryong ito. Ang Soul Guided Magic Array ay ginamit sa folk maraming taon na ang nakalipas, ngunit sa loob ng libo-libong taon, ang sangkatauhan ay hindi kailanman tumigil sa pagbuo ng Soul Guided Magic Array. Parami ng parami ang malaki at komplikadong Soul Guidance Arrays ang idinisenyo at ginawa. Magkaroon ng iba't ibang function. Kabilang sa mga ito, ang militar ang may pinakamalaking bilang ng malalaking Soul-Guided Magic Arrays. Ginagamit sa mga pasilidad ng pagtatanggol ng bansa. At itong Soul Guidance Array na nasa harap niya ay ang pinakakomplikado at napakalaking tanggulan na nakita kailanman. Hindi ko alam kung meron ang Shrek Academy, dapat meron. Pagkatapos ng lahat, ang Shrek ay ang numero 1 akademya sa mainland China. Naramdaman ang lahat sa paligid, maya-maya ay may isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa harap nila. Ang uniforme ng paaralan ng Tianding Soul Master Academy ay itim, na may star embroidery sa dibdib. Ang Silver Star ay kumakatawan sa cultivation base, at ang bawat karagdagang isa ay isang karagdagang antas ng soul power. Sa antas ng pagtatapos, ang pilak na bituin ay magiging gintong bituin. Sa makatuwid, upang masukat ang lakas ng mga mag-aaral dito,
mauunawaan ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa bilang ng mga bituin sa kanila. Ang 6 na estudyanteng dumating sa oras na ito ay nakasuot ng Silver Star na may kumikislap na Silver Star, 4 na lalaki at 2 babae. Pagkapasok nila, unang bumagsak ang kanilang mga mata sa 6 na tanghulan, na may kaunting curiosity. Ang 6 na taong ito ay mukhang nasa pagitan ng 18 taong gulang at 20 taong gulang. Sa isang sulyap sa mga mata ni Tanghulan, nakikilala niya ang lakas ng kanilang paglilinang. Ang pinakamalakas na tao ay may 46 na pilak na bituin sa kanyang katawan. Ang iba pang 5 tao ay lumampas din sa 40, na nakamit lamang ang kanilang pamantayan ng paghaharap. Galing sila sa Shrek Academy, pero wala silang pakialam sa mga kalaban na mas mataas sa kanilang sarili. Ngunit ang pinapahalagahan ni Tanghulan ay ang obserbatoryong ito. Walang duda na hahayaan sila ni Li Jilong na makipagkumpetensya dito, at hinding-hindi ito magiging walang layunin. Ngumiti si Li Jilong at sinabing, ipapakilala ko muna kayo sa inyong dalawa. Ang 6 na ito ay mga high EQ Venom na estudyante mula sa Shrek Academy. At kaming 6 din ang pinakamahuhusay na estudyante sa ibaba ng postgraduate level. Magpakilala tayo sa isa't isa. Tumanggo si Tanghulan, at tumanggo sa 6 na tao sa kabilang panig. Ako ang Kapitan, Tanghulan, Assault Control Type War Spirit Master. Isang payat na binata sa kabilang banda ang humakbang at ngumiti, hello, welcome sa Tianding Starry Sky Soul Master Academy. Ako si Captain Xiao Tian. Kung nagkataon, isa rin akong Battle Spirit Master ng Assault Control System, tulad mo. Nagtama ang mga mata ng dalawa, at bagamat pareho silang nakangiti ay sinusuri rin nila ang isa't isa. Dahil sa kanyang edad, si Xiao Tian ay halatang mas matangkad at mas payat kaysa kay Tanghulan, ngunit wala siyang nakitang anumang emosyon sa mga mata ni Tanghulan. Pangalawang pambungad ni Guyu, Assault Type War Spirit Master. Isang maikling pagpapakilala. Ang kalaban na nakatayo sa pangalawang pwesto ay isang payat na lalaking estudyante. Ang lahat ay mukhang ordinaryo at walang nakakagulat, ngunit ang bilang ng mga pilak na bituin sa kanya ay pangalawa lamang kay Gu Tianming, sa antas 44. Ang aklat ng mga dahon, Mingong Type Battle Spirit Master. XCXA, Mingong Type Battle Spirit Master. Ang pangatlong tao ng kalaban, matangkad at matipuno, ay mukhang pinakamalakas sa kanilang 6. Si Gu Tianming, ang Agile Spirit Warfare Master. Siya ba ay isang sensitibong umaatake? Hindi isang force attack system. Ang figure na ito, Ye Xinglan, bumabagsak na Spirit War Master. Ang pang-4 na tao sa Tianding Xingkong Soul Master Academy ay isang katamtamang laki ngunit napakagwapong binata. Bahagya siyang ngumiti. Ang kanyang boses ay agad na nag-iwan ng malalim na tunog para kay Tanghulan at sa iba pa. Lumingon siya para makinig, Zhang Zining, ang Control System War Soul Division. Xu Xiaoyan, kumokontrol sa Soul Fighter. Walang malay na sabi ni Xu Xiaoyan na may nalilitong tingin sa kanyang mga mata sa oras na ito. Ang ika-5 tao sa Tianding Star Sky ay isang batang babae, na may napakagandang hitsura, mukhang maliit at katanji tangi, ngumiti, at nagsabi, ako si Li Yaoyao, isang malakas na umaatake na espiritong mandirigma. Xu Lizhe, ang Soul Master ng Food System. Mataba. Babae rin ang huling akademya sa Tianding, at siya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang hitsura at katawan, at siya ay mukhang malambot at mahina. Ang pangalan ko ay Han Yashang, isang Control Type War Spirit Master. Control Department na naman ba? Matapos pakinggan ang pagpapakilala sa sarili ng kabilang partido, hindi maiwasan ni Tanghulan na maging maingat. Ang kapitan na si Xiao Tian ay isang Force Attack Type War Spirit Master, at mayroon ding 2 karagdagang Control Type, Pure Control Type War Spirit Masters. Alam mo, 6 lang sila. Kalahati sa kanila ay mga Control Department. Ano ang sitwasyon? Bukod dito, ayon sa mga katangian ng Tianding Xingkong Soul Master Academy, ang 6 na taong ito ay lumilipad pa rin ng mga Soul Master, sa kanilang sariling mga partikular na lugar. All are above level 40. Tiyak na hindi madaling labanan ang laban na ito. Sumulyap si Tanghulan kay Guyu sa tabi niya. Naramdaman ni Guyu ang kanyang tingin na lumingon sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa at hindi narinig na tumanggo. Bueno, ang aming guro na namamahala sa pagkontrol sa obserbatoryo ay nasa lugar na, at ang harang ng obserbatoryo ay bubuksan mamaya. Ito ay isang talakayan, kaya't huminto ka. Nakangiting sabi ni Li Jilong. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang pagiging graduate ng Shrek Academy, pero umaasa pa nga siyang matatalo ng mga estudyanteng nalinang niya ang mga estudyante ng Shrek Academy. Bagamat bata pa si Tanghulan at ang iba pa, ang pagkakakilanlan ng pinuno ng squad ni Tanghulan ay maaari ng kumatawan kay Shrek sa isang kahulugan. Ang kakayahang manalo sa larong ito, kahit na medyo hindi pantay ang edad, ito rin ang ipinagmamalaki ng Tianding Starry Sky Soul Master Academy. Maaari ko bang itanong, aling akademya ang nakatalo sa koponan ng mas mababang edad ng Shrek Academy? Ang 2 panig ay umatras at nagbukas ng distansya. Ito ang tuntunin ng laro. Bago ang digmaan, hindi bababa sa 100 metro ang pagitan. Habang siya ay umatras, unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Tanghulan.
Alam ng mga pamilyar sa kanya na kung mas pressure siya, mas malakas ang kanyang fighting spirit, at mas stimulate siya na paunlarin ang kanyang potensyal. Napakalakas ng 6 na kalaban sa kanyang harapan, pero kaya ba nilang talunin ang nangungunang 5 young geniuses ng taon? Kahit na matapos talunin ang martial arts fusion skills, tiwala si Tang Wulan na kahit sa isang partikular na lugar, kaya nilang talunin ang kalaban. Ito ang walang talo na paniniwala ni Shrek. Hindi lamang nila kinakatawan ang kanilang sarili, kundi pati na rin ang kaluwalhatian ng Shrek. Sa triangle formation, nasa unahan si Tang Wulan, sumunod sina Xie at Ye Xinglan, at nasa likod sina Guyu, Xu Xiaoyan, at Xu Lizi. Hindi naman sinasadya ng 6 na kalaban na mag-set up ng formation, nakapila pa sila. 6 versus 6, ang team fights ay sumusubok sa personal na lakas, at higit sa lahat, mutual cooperation. Maghanda. Si Li Jilong ang kumilos bilang referee ng larong ito. Tumunog ang hagong, at ang mga dingding sa paligid ng buong obserbatoryo ay lumiwanag lahat, at ang mga kahangahangang pattern dito ay tila nabuhay sa ilalim ng halo, at ang halo ay lumundag sa hangin ng magkasama at naging mga sinag ng liwanag. Pagkatapos ng pagbaril, daan-daang mga sinag ng liwanag ang natipon sa isang punto sa himpapawid, at pagkatapos ay naging isang malaking sinag ng liwanag at pumailan lang sa kalangitan. Anong obserbatoryo? Bahagyang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa obserbatoryo. Nagsimulang magdilim ang langit sa sumunod na sandali, ang lahat ng ginintoang liwanag ay nawala sa maikling panahon, ang nakapalibot na mga pader ay napakaganda pa rin, ngunit ang liwanag ng araw ay naging isang walang katapusang mabituing kalangitan, at ang kaunting liwanag ng bituin ay tila malapit na. Kakaibang at dalisay na enerhiya ang bumaba mula sa langit, pinaliguan ang buong obserbatoryo. Malinaw na nakita ni Tang Wulan na ang malabong ginintoang halo ay lumitaw sa 6 na tao sa kabilang panig, at ang kanyang sariling aura ay malinaw na napabuti. Bagaman hindi halata, walang alinlangan na ang mga tao ay nag-away sa kapaligirang ito. Additive. Isang mahinang ugong ang nagmula sa likuran. Lumingon si Tang Wulan upang tumingin, at biglang nakakita ng isang eksena ng sorpresa. Isang nakasisilaw na ginintoang liwanag ang sumikat mula sa kanyang likuran, at ang gintong liwanag ay nagkaroon ng anyo ng manipis na ulap, at ang ginintoang manipis na ulap ay tumaas, upang kahit na ang mga malapit sa kamay ay hindi na makita ang kanyang mukha. Xiaoyan. Bulong ni Tang Wulan. Ayos lang ako, nakaka-curious ang pakiramdam na ito. Nanginginig ang boses ni Xu Xiaoyan, ngunit halatang puno ito ng pananabik. Medyo nagulat din si Li Jilong, na siyang namamahala sa referee sa larangang ito. Siya ay pinakapamilyar sa obserbatoryo. Dito, maa-absorb ng mga estudyante ang star power para palamigan ang kanilang mga katawan, ngunit ito ay epektibo lamang para sa mga soul master na nakakalipad ng martial soul. Masasabing ang observatory ang pundasyon ng Tianding Shinkong Soul Master Academy. Ang pakikipaglaban dito ay magkakaroon ng bonus sa sarili nitong espiritong kapangyarihan, at sa parehong oras ang bilis ng pagbawi nito ay magiging mas malakas kaysa sa labas ng mundo. Pero, ano ang sitwasyon ng babaeng iyon sa Shrek Academy? Siya ba si Wan? Ang iba't ibang mga mag-aaral ay may iba't ibang antas ng pangunawa at pagsipsip ng kapangyarihan ng bituin. Kung mas magkasya sila sa kapangyarihan ng bituin, mas malakas ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng bituin ay lilito sa obserbatoryo. Ito ang malabong gintong halo na nakita noon ni Tang Wulan. Maging sa Tianding Starry Sky Soul Master Academy, napakaliit na bilang ng mga mag-aaral ang nakakapag-visualize ng star power, na hindi nakikita sa ibabaw ng mga ordinaryong estudyante, at ang mahinang gintong manipis na ulap ay ang pagpapakita ng materialisasyon. Ang gintong manipis na ulap na lumitaw sa katawan ni Xu Xiaoyan ay halos naging material, kaya kahit si Li Jilong, na pamilyar dito, ay hindi naiintindihan kung ano ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Simulan. Kasabay ng sigaw ni Li Jilong, nagsimula ang kompetisyon sa pagitan ng 6 na mag-aaral mula sa unang baitang klase ng Shrek Academy laban sa pinakamalakas na koponan na wala pang 20 taong gulang sa Tianding Starry Sky Soul Master Academy. Sa panig ng Shrek Academy, 3 silhouette ang lumipad palabas ng sabay-sabay na parang kidlat, napakabilis. Ang momentum ni Tang Wulan ang pinakamalakas. Nang itapak niya ang kanyang kaliwang paa sa lupa, ang tao ay sumugod na palabas na parang bola ng kanyan. Ang bilis ay makapigil hininga. Sa sandaling siya ay sumugod palabas, ang kanyang martial spirit ay pinakawalan din. 3 lilang mga singsing ng kaluluwa na nakasisilaw na kinang, asul na pilak na damo swarmed out. Gayunpaman, mahirap na para sa sinuman na sabihin na siya ay asul na pilak na damo, at ang malinaw na asul na mga baging ay may malabong gintong mga linya. Natural na sumugod sina Xie at Ye Xinglan kasama niya. Si Xie ay magaan at hindi kasing rahas ni Tang Wulan, ngunit ang bilis ay hindi mabagal. Si Ye Xinglan ay mabilis, na napakabilis na hindi nakikita ng mga tao ng malinaw. Silang 3 ay may 3 singsing na espiritu na kumikinang, parang 3 matalas na palaso, dumiretso sila sa kanilang mga kalaban. Ang 6 na estudyante mula sa Tianding Starry Sky Soul Master Academy sa kabilang banda ay ganoon din ang reaksyon, sabay-sabay na tumalon at tumaas sa ere.
Bahagyang yumuko si Xiao Tiantian, isang madilim na pulang glow ang biglang lumabas sa kanyang katawan, at maging ang kanyang mga mata ay naging madilim na pula. Isang pares ng malalaking pakpak na parang pakpak ng paniki ang nakabuka sa likuran niya. Sa isang hard shot, ang tao ay pumailang lang na sa langit. Bumangon. Ang apat na spirit ring sa kanyang katawan ay puro purple, na may kumikinang na liwanag at kamanghamanghang aura. Nang ilabas niya ang kanyang martial soul, ang kanyang balingkinitang figure ay nagsimula ring bumukol at naging matipuno. Anong klaseng martial soul ito? Hindi talaga ito nakilala ni Tang Wulan sa unang tingin. Sa tabi ni Xiao Tiantian, ang Leafbok ang pinakakakaiba. Itinaklap niya ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, at isang dilaw na ilaw ang lumiwanag. Ito pala ay isang mahabang piraso ng kawayan. Pagkatapos ang pangalawa sa apat na singsing ng espiritu ay kumikislap, at ang kawayan ay bahagyang nanginginig, hindi mabilang na mga dahon ng kawayan ay lumipad, namumuo sa dalawang pakpak sa likod, ang poste ng kawayan sa kamay ay nakasuporta sa lupa, tumalbog, at lumipad. Ang kanyang paglipad ay mukhang magaan, at may kakaibang pakiramdam ng gun sa buong tao. Parang mga katka na pumailang lang, hindi parang puro paglipad. Isang agila ang tumunog mula sa bibig ni Gu Tianming, isang pares ng mga pakpak ang nakabuka, at halatang may mas maraming balahibo sa kanyang buhok. Gamit ang isang flap ng kanyang mga pakpak, siya ay tahasang pumailang lang sa langit. 1. Skyhawk. Si Zhang Zining ay isa ring pares ng mga pakpak, ngunit kumpara kay Gu Tianming, ang kanyang mga pakpak ay mas maliit at mas mahusay. Ang mga pakpak ay puti. Sa isang mahinang tapik, sila ay kamakaway, nagtatago sa likod ni Gu Tianming, tulad ng isang tanging natatakot na ibon. Si Li Yaoyao ang pinakanagulat kay Tang Wulan. Sa susunod na sandali ang maliit at Kat-Anji tanging kagandahan ay umangat sa langit, isang malakas na apoy ang biglang lumitaw sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang kanyang balat ay naging maitim, ang kanyang mga braso ay namuo sa isang masa ng mga bato, at nag-spray ng apoy. Ang mga taong nagdala sa kanya ay sumalakay, at silang anim ay lumipad ng magkasama, ngunit ang kanyang bilis ay ang pinakamabilis. Anong klaseng martial soul ito? Ito ay talagang isang eye-opener para sa Flying Martial Spirit Academy. Ang huling Han Yu Chang ay medyo normal. Ang kumalat sa likuran niya ay isang pares ng makukulay na pakpak ng paru-paro. Ang mga pakpak ng paru-paro ay bahagyang tumapak at lumutang sa hangin. Oo naman, lahat ng anim ay lumilipad. Ang layo na 100 metro ay ilang paghinga lamang para sa isang Spirit Master sa itaas ng ikatlong ring. Nang si Tang Wulan at ang iba pa ay sumugod palabas ng 50 metro, biglang, si Tang Wulan ay tumalon ng husto, pagkatapos ay lumapag sa magkabilang paa, at sa tulong ng momentum, inihagis niya ang isang asul na pilak na damo na humihila sa likod niya. Isang figure, na hinayla ng asul na pilak na damo, ay bumangon sa himpapawid tulad ng isang cannonball, at dumiretso sa 6 na tao mula sa Tianding Starry Sky Soul Master Academy na lumipad ng hindi bababa sa 30 metro sa kalangitan. Hindi lang pala siya tumigil. Sabay ding huminto sina Ye Xinglan at XCXC, tumalon sa direksyon. Direksyon ni Tang Wulan. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga braso, pinulupot ang kanilang mga braso sa kanilang mga baywang, at nagsimulang umikot sa pwesto. Umiikot sa napakabilis na bilis sa loob ng 3 linggo, at pagkatapos ay biglang itinapon, si XCXC at Ye Xinglan ay parehong umangat sa ere. Walang lumilipad na Soul Master sa kanila, at hindi nila mapipigilan ang pag-angat nila sa hangin kapag 100 metro ang pagitan nila. Ang magagawa ay hamarang sa ere bago umabot ang kalaban sa taas na hindi na maabot. Ang unang tao na itinapon sa hangin ni Tang Wulan ay si Xu Lizi. Chubby siya. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay pumulupot sa isang bola, tulad ng isang bola ng bola-bola. Ang target ay ang Skyscraper War Eagle ng kalaban. Ang direksyon ni Gu Tianming at Zhang Zining na kanyang pinuprotektahan. Ang Control-type Battle Spirit Master ay palaging magiging mas mahirap kaysa sa malakas na Attack-type Battle Spirit Master. Kumbinsido si Tang Wulan dito, kaya ang unang bagay na dapat niyang lutisin ay ang Control-type ng Battle Spirit Master ng kalaban. Tumilapon si XCXC, lumipad ang target patungo sa Daiwing Han Yu Chang, at ang direksyon ni Ye Xinglan ay nakadirekta sa kapitan ng kalaban, si Xiao Tiantian, ang pinakamalakas. Lumipad silang tatlo sa 3 direksyon. Ito lamang ang nagpakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan at kontrol ni Tang Wulan. Kung titingnang mabuti, makikita mo na bagamat lumilipad silang tatlo, bawat isa sa kanila ay may asul na pilak na damo na nakapulupot sa kanilang mga baywang. Ang lokasyon ni Tang Wulan sa oras na ito ay eksaktong nasa gitna ng buong obserbatoryo. Ang mga bola ng apoy ay tumaas sa langit, at ang bawat bola ng apoy ay higit sa isang talampakan ng diametro, na may nakasisilaw na apoy ng buntot, na pinipigilan sina Zhang Yeshu at Li Yaoyao. Napakasimple ng plano ni Tang Wulan.
Gusto niyang harangin ang kalaban sa unang pagkakataon, at sina Gu Yu at Xu Xiaoyan, na nagawang umatake mula sa malayo, ay nagbigay ng malayuang suporta sa lupa, at siya ay nasa gitna ng dispatch. Handang umatake anumang oras. Hindi niya inaasahan na malulutas niya ng buo ang kalaban sa simula, ngunit kahit na bahagi nito ay malulutas. Pagkatapos ito ay ang pagkonsumo. Bagamat ang mga Flying Soul Master ay may ilang partikular na pakinabang kaysa sa mga ordinaryong Soul Master, ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa sa paglipad sa himpapawid ay higit pa kaysa sa mga Soul Master na nakatayo sa lupa. Sa makatuwid, hindi natakot si Tang Wulan sa sitwasyon na hindi makakababa ang kalaban kapag lumilipad sa napakataas na altitude. Ang panig ni Xu Lizhi ang unang lumaban. Siya ang unang itinapon ni Tang Wulan. Sa tulong ng impulse at lakas ng braso ni Tang Wulan, tiyak na mas mabilis siya kaysa umasa sa dalawang pakpak para lumipad. Sa sandaling lumipad si Gu Tianming sa itinakdang taas, isang malaking bola ng karne sa kabilang panig ang sumugod sa kanya. Sa likod niya, ang unang spirit ring sa katawan ni Zhang Zining ay kumikinang, at isang malakas na hiyawan ang tumunog. Ang kanyang boses ay talagang kaaya-aya, malambing at walang katapusan. Ang kanyang espiritu ay isang lark, bagamat siya ay isang flying spirit master, umaasa siya sa tunog upang kontrolin ang kaaway. Ang unang kakayahan ng espiritu ay magpabagal. Magpahina ng mga kalaban. Gayunpaman, ang kanyang kakayahang magpabagal ay walang direktang epekto kay Xu Lizhi. Si Xu Lizhi ay hindi umasa sa kanyang sariling lakas para lumipad dito. Ito ay itinapon ni Tang Wulan. Sa oras na ito, nagtataka pa rin si Gu Tianming, hindi ba ang taong matabang ito ay isang uri ng pagkain na Panginoon ng Espiritu? Itinapon ba ito bilang kumpay ng kanyan? Bilang isang mahusay na estudyante ng Tianding Starry Sky Soul Master Academy, mabilis siyang nag-react. Ang unang spirit ring sa kanyang katawan ay lumiwanag, ang kanyang mga pakpak ay pumutok pasulong, 12 ng mga agila ang naging matutulis na mga palaso, at sila ay bumaril patungo kay Xu Lizhi. Sa air combat, napakahalaga na makaatake mula sa malayo, dahil madali para sa magkabilang panig na makalayo. Nabasag ang balahibo ng agila sa hangin at gumawa ng sunod-sunod na tunog ng pupo. Sa kasamaang palad, ang hindi alam ni Gu Tianming ay ang lalaking kaharap niya ay nagmula sa Tang sect. Ano ang Li sect ng Tang sect noon? Nakatagong sandata. Sa himpapawid, si Xu Lizhi, na orihinal na nakakulot, ay biglang iniunat ang kanyang katawan, habang ang kanyang mga kamay ay nasa harapan niya, na may nakakalokong ngiti pa rin sa kanyang mukha, at isang pares ng matambok na palad na kumikinang na parang jade. Ang mga balahibo ng agila na iyon ay tila pumasok sa isang whirlpool, sarado papasok, at direktang nahuli niya. Gatlang M. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.